Ito ang pinakabagong drama na ipinalabas ng Korea ngayong taon. Ang bida ay isang binatilyo na ang pangalan ay si Go Jeong-woo. Pagkagising niya kinabukasan matapos uminom, bigla siyang inakusahan ng pagpatay sa dalawang babae na matalik niyang kaibigan. Ang bida ay sinentensyahan ng 15 taon sa kulungan. Pagkatapos makalabas sa kulungan, sinimulan niya ang kanyang paghahanap para sa katotohanan sa likod ng kaso. Nagsisimula ang kwento sa isang babaeng nakaupo sa bodega na nakikipag-usap sa kanyang lola sa telepono nang bigla siyang inatake ng isang estranghero. Pinatay ng salarin hindi lang siya, kundi pati na rin ang isa pang babae. Nang matanggap ng pulisya ang balita, agad silang dumating sa pinangyarihan. Ang kakaiba dito ay walang nakitang katawan ng biktima sa pinangyarihan ng krimen. Ang tanging natira ay ang dugo ng dalawang babae. May isang kotse na nakaparada sa labas ng bodega. Natagpuan ng pulisya ang bakas ng dugo sa sasakyan. Naguluhan ang hepe nang makita niya ito dahil ang sasakyan ay pag-aari ng anak ng kanyang matalik na kaibigan. Sa oras na ito, si Go Jeong-woo, isang mahusay na mag-aaral na malapit nang matanggap sa medical school, ay nasa bahay at natutulog ng mahimbing. Wala siyang ideya na ang kanyang sasakyan ay nasa pinangyarihan ng krimen. Pagkagising ni Go Jeong-woo, nakita niya ang isang grupo ng mga pulis na nakatayo sa harap ng kanyang bahay. Inisip niyang nananaginip pa siya. Pagkatapos, si Go Jeong-woo ay kinontrol ng pulisya. Pagkatapos dalhin sa istasyon ng pulis, sinubukan niyang magpakalma para sabihin ang nangyari noong nakaraang araw. Nangyari na nasa kotse siya ng aksidente niyang makita ang kanyang kasintahan sa intersection. Tinawagan siya ni Go Jeong-woo, ngunit ang kakaiba ay biglang sinadya ng kanyang kasintahan na patayin ang telepono. Naguluhan si Go Jeong-woo sa aksyong ito. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ng kanyang kasintahan, ngunit wala siyang nakitang sinuman. Nakakita lang si Go Jeong-woo ng ilang damit na mayroon pang mga tagsakama. Nang makita niya ang presyo, natulala si Go Jeong-woo dahil sa sobrang mahal nito. Pagkatapos, hinanap niya ang mga susi ng kotse, ngunit hindi niya ito makita. Pagdating niya sa kotse, nakita ni Go Jeong-woo na ang kanyang kaibigan ay nakaupo sa loob. Sinabi niya sa babae na bumaba, ngunit tumanggi ang kaibigan at nakipagtalo kay Go Jeong-woo. Pagkatapos ay tinawag niya ang kasintahan ni Go Jeong-woo sa isang bastos na pangalan at umalis. Naguluhan si Go Jeong-woo, hinabol niya ito ngunit hindi siya umabot. Sa huli, umuwi siyang mag-isa para uminom. Ngunit hindi pinaniwalaan ng pulisya ang salaysay ni Go Jeong-woo dahil nakatanggap sila ng magkaibang salaysay mula sa kanyang mga kaibigan, lalo na ang babaeng nakasalamin na si Choi Na-jeon. Sinabi niya na nakita niyang lumabas ang kanyang kaibigan sa kotse ni Go Jeong-woo na umiiyak. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ni Go Jeong-woo at nakita siyang umiinom. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Hindi malinaw kung ano ang ginawa ni Go Jeong-woo sa natitirang oras. Pagkatapos, nagkaroon ng bagong saksi ang kaso. Siya ay isang kapitbahay na babae na karaniwang sumasakay sa bus pauwi pagkatapos ng trabaho sa gabi. Nakita niya si Go Jeong-woo na nagmamaneho palayo hating gabi. Batay sa salaysay na ito, nakakita ang pulisya ng isang pares ng sapatos na mayroon pang putik at bakas ng dugo. At ang mga sapatos na ito ay nakumpirmang kay Go Jeong-woo. Sa huli, sinuri ng pulisya na pinatay ni Go Jeong-woo ang mga tao habang lasing. Dahil sa sobrang pag-inom, hindi niya naaalala ang kanyang ginawa. Kasama ng matinding interogasyon, mula sa isang taong hindi umamin si Go Jeong-woo habang wala sa sarili. Sinabi niya na pumunta siya upang makita ang kanyang kasintahan bandang 11 nang malaman ng kanyang ina na umamin siya, dali-dali siyang pumunta sa detention center. Gayunpaman, nang bumalik na siya sa kanyang katinuan, agad na binawi ni Go Jeong-woo ang kanyang salaysay. Hindi na siya pinaniwalaan ng kanyang ina. Ibinunto niya ang lahat ng sisihin sa kanyang anak at mahinang umalis. Sa huli, dinala si Go Jeong-woo ng pulisya sa pinangyarihan ng krimen sa ilalim ng kanilang impluensya. Si Go Jeong-woo ay pinilit na muling likhain ang krimen. Ang ama ng pinaslang na mag-aaral na babae na nasa labas ay sumugod at inatake si Go Jeong-woo. Walang magawa si Go Jeong-woo kundi ang walang saysay na pagtanggi habang patuloy na itinutulak siya ng pulisya sa lupa. Sa gayon, si Go Jeong-woo ay nasentensyahan ng 15 taon sa kulungan. Ang buhay sa kulungan ay araw-araw na impyerno para sa kanya. Hindi lamang siya nagdusa ng kawalan ng katarungan, kundi binugbog din siya araw-araw. Ang tanging kaibigan na dumalaw sa kanya ay si Choi Na-jeon. Kahit alam niyang may kasintahan ang bida, palihim pa rin siyang may gusto dito. Sa ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang mga bangkay ng dalawang babae. Sa gayon, araw-araw ay binubugbog si Go Jeong-woo. Pagkatapos ng 6 na taon, muling dumalaw si Choi Na-jeon sa kanya at ipinagbigay alam na pumanaw na ang kanyang ama. Simula nang masentensyahan siya, ang kanyang ama lamang ang dumadalaw sa bida. At ang kanyang ina ay hindi, kaya't labis na nasaktan si Go Jeong-woo. Dahil sa hindi na niya makayanan, nagpasya siyang tapusin na ang kanyang buhay. Sa huli, natagpuan siya at dinala sa emergency room. Unti-unti, hindi na pumayag si Go Jeong-woo na mabuli. Nang salakayin siya ng isang matandang preso, agad niyang kinagat ang tenga nito. Simula noon, hindi na tahimik si Go Jeong-woo. Si Choi Na-jeon, ang dating maliit na empleyado, ay naging isang profesional na modelo. Habang dumarami ang bilang ng beses na binubugbog si Go Jeong-woo, mabilis na umunlad ang kanyang kakayahan. Naging sikat na modelo din si Choi Na-jeon. Sa araw na iyon, matapos tapusin ang pag-shoot ng isang commercial, tumakbo siya palayo nang hindi man lang nakasuot ng sapatos. Dahil gayon ang araw na lalabas si Go Jeong-woo sa kulungan, nagmaneho siya upang sunduin siya na may hawak na puting bulaklak. Kahit lumalalim ang pagmamahal ni Choi Na-jeon araw-araw, matagal nang hindi naniniwala si Go Jeong-woo sa pag-ibig. Pagkatapos, sinuot niya ang damit na inihanda ni Choi Na-jeon. Pumunta si Go Jeong-woo sa dagat dahil doon inilagay ang abo ng kanyang ama. Noong araw, ang
kanyang ama ang pinakamalaking naniniwala at pinakamamahal sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa restaurant ng kanyang ina. Nakita niya ang kanyang ina na inaapi ng ama ng namatay na mag-aaral na babae. Masakit para sa kanya na pumunta doon, ngunit tahimik lang siyang pinalayas ng kanyang ina. Kinagabihan, walang mapuntahan si Go Jeong-woo kaya nagpasya siyang umuwi. Naghihintay na sa kanya ang kanyang ina at sinabi na manatili siya at kumain ng almusal kinabukasan at pagkatapos ay umalis na siya sa lugar na ito. Kinabukasan, inayos ni Go Jeong-woo ang kanyang mga gamit at naghanda na umalis. Paglabas niya, nakita niya si Hyun-soo, isang autistic na lalaki na nakikipaglaro sa kanya noon. Binigyan siya ni Hyun-soo ng isang painting bago siya umalis. Nang buksan niya ito, natuklasan niya na ang painting ay muling nililikha ang pinangyarihan ng gabing iyon. Ang nakakagulat dito ay may isang misteryosong lalaki na nakatayo sa tabi ng kotse. Samantala, ang ina ni Go Jeong-woo ay namimili ng hindi sinasadyang nahulog mula sa tulay. Hindi malinaw kung nagpakamatay ba siya o sinadya itong gawin ng isang tao. Pagkatapos, ang ina ni Go Jeong-woo ay dinala sa ospital. Dumating din ang pulisya sa pinangyarihan upang magsagawa ng investigasyon. Tinanong nila ang mga pedestrian at ang mga kalapit na tindahan. Lahat ay nag-isip na nadulas siya, ngunit hindi ito naisip ng pulisya. Sinuri nila ang mga dashcam sa paligid, ngunit wala silang nakuhang kapakipakinabang na impormasyon. Nang dumaan ang ina ni Go Jeong-woo sa overpass, malakas ang ulan at madulas ang lupa, kaya't naisip ng lahat na nadulas lang siya. May isang pulis lamang sa grupo, si No Sang-cheol, ang hindi nag-isip ng gayon. Nang obserbahan niya ang taas ng riles ng tulay, naisip niyang ang isang taong nadulas ay hindi maaaring mahulog sa ilalim. Pangalawa, bumili pa ang ina ni Go Jeong-woo ng maraming bagong damit at prutas. Ito ay nagpapatunay na wala siyang intensyon na magpakamatay. Sa ospital, si Shin Min-soo ay tumanggap ng kaso ng ina ni Go Jeong-woo. Kaya, tinawagan niya si Go Jeong-woo, ngunit walang sumagot. Pumunta ang bida sa pinangyarihan ng krimen 15 taon na ang nakakaraan. Ang haunting atmosphere sa paligid ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo at sama ng loob. Sa kabilang banda, may isang lalaking nakasuot ng itim na nagmamadaling umalis sa ospital. Sa dingding ay may litrato niya at ng kanyang anak. Hindi makontak ng mga kaibigan ni Go Jeong-woo si Go Jeong-woo, kaya tumawag sila sa restaurant kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Ayaw sabihin ng sinuman kay Go Jeong-woo. Tanging sina Haseol at Hyun-soo lang ang naghanap sa kanya sa lahat ng dako upang ibalita ang kagyat na balita. Sa huli, nakita nila si Go Jeong-woo na nakaupo sa bodega na hawak ang kanyang ulo. Sa kasalukuyan, 2 tao lamang ang hindi naniniwala na si Go Jeong-woo ay isang mamamatay tao. Isa ay si Hyun-soo na may autism at ang isa ay si Choi Na-jeom na may gusto sa kanya mula pa noong bata pa sila. Pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang ina, dali-dali siyang pumunta sa ospital. Dahil sa matinding pinsala, hindi pa rin gumigising ang kanyang ina. Ang mga taga-baryo ay walang magandang tingin kay Go Jeong-woo. Lagi siyang kinikilala bilang mamamatay tao at iniiwasan. Sa huli, natagpuan ng pulisya ang isang pinaghihinalaan. Nakuha nila ang footage ng isang lalaking nakasuot ng itim malapit sa pinangyarihan. Nakita niyang Baeong-mu ang pamilyar na anino, ngunit tumanggi pa rin siya na kilala niya ang taong ito. Pagkatapos, sama-samang naghapunan ang lahat. Tanging si ang Baeong-mu lang ang hindi sumama. Kailangan niyang manatili at suriin ang video. Pagkatapos, dahil sa takot na baka mapaghinalaan ang kanyang ama, nais niyang alisin ang ESD. Ngunit hindi niya inaasahan na mahuhuli siya ni No Sang-cheol. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang aminin na ito ang kanyang ama. Pagkatapos, pinangunahan ni No Sang-cheol ang grupo upang hanapin ang pinaghihinalaan. Pumunta ang ama niyang Baeong-mu sa restaurant. Lahat ay nagpahayag ng kanilang kalungkutan para sa ina ni Go Jeong-woo. Sinabi nilang napakabait niya, ngunit nanganak siya ng isang mamamatay tao. Siyang Baeong-mu at ang pulis na nag-interrogate sa bida ay dinala noon ang video sa hepe. Hindi niya inisip na ang ama niyang Baeong-mu ang salarin dahil sa huli, ang mga tao sa nayon ay walang malaking alitan sa ina ni Go Jeong-woo. Nag-iinom siya at ang iba pa nang dumating si Go Jeong-woo. Nagpakita sila ng masamang saloobin sa kanya na parang mailihim silang tinatago. Pumunta si Go Jeong-woo dahil pinaghihinalaan niya ang ama ni Shim Buyong, isa sa 2 babaeng nawawala na siyang sumakit sa kanyang ina. Nang makita siya ng lalaki, nagalit ulit siya. Sa pagkakataong ito, hindi na nagparaya si Go Jeong-woo at hinadlangan ang atake ng lalaki. Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila sa kanya, ngunit anong kasalanan ang nagawa ng kanyang ina para tratuhin ng ganoon? Hindi tumigil ang lalaki at ginamit ang bote ng beer upang pukpukin ang kanyang ulo. Pinigilan siya ng mga tao sa paligid at dinala siya sa labas. Pagkaalis niya, dumating ang pulisya. Tinanong niyang Baeong-mu ang kanyang ama kung saan siya nagpunta kaninang umaga. Hindi niya alam kung ano ang tinatanong ng kanyang anak. Nang banggitin ng kanyang anak ang overpass at ang ina ni Go Jeong-woo, mabilis niyang itinanggi na ginawa niya iyon. Pagkatapos na dalhin siya ng pulisya sa istasyon, sinabi niya na nakasalubong niya ang ina ni Go Jeong-woo sa daan kaninang umaga. Tinawag niya ito ngunit hindi siya narinig. Pagkatapos ay pumunta siya sa trabaho nang walang ginawang anumang iba pa. Nang tanungin ng pulisya kung dumaan ba siya sa overpass, biglang nataranta ang ama niyang Baeong-mu at itinanggi ito na parang may alam siya ngunit natatakot siyang sabihin. Dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa hepe. Kaya kailangang ihinto ng pulisya ang interogasyon. Ang salaysay niya ay nagdulot kay No Sang-cheol ng patuloy na pagdududa. Hinanap niya ang kaso ni Go Jeong-woo 15 taon na ang nakakaraan. May 2 kahina-hinalang punto dito. Una, hindi naaalala ng salarin ang proseso ng krimen. Pangalawa, sirang kamera at lalo na, si Go Jeong-woo ay hindi mukhang isang taong gumawa ng isang brutal na pagpatay. Dahil dito, labis na nagkaroon ng interes si No Sang-cheol sa kasong ito. Lahat ng tao sa nayon
iyon ay otomatikong itinuring si Go Jeong-woo bilang mamamatay tao. Tanging ang mga tagalabas lamang ang nakakita ng maraming kahina-hinalang bagay. Naging mausisa rin si Haseol tungkol dito, kaya tinanong niya si Hyun-soo. Sa tuwing nababanggit ang kaso, nagiging sensitibo si Hyun-soo. Pinalayas niya si Haseol at pagkatapos ay binuksan ang painting. Sa loob ay ang imahe ng isang lalaki na nagtatangkang gahasain ang isa pang babae sa bodega. Nagsimulang magtipon ang mga taga-nayon sa bahay ng hepe. Sabi ng ama niyang Baeong-mu ay nakita niya ang ina ni Go Jeong-woo na kusang nahulog, ngunit ayon sa impormasyon ng pulisya, mayroon silang magandang relasyon. Kaya bakit siya umalis nang mahulog ang babae? Siyempre, hindi naniwala si Go Jeong-woo at No Sang-cheol sa salaysay ng lalaking ito. Kailangan nilang hintayin na magising ang kanyang ina upang malaman ang katotohanan. Pag-uwi ni Go Jeong-woo, nakita niya ang kanin na luto na. Iyon ay niluto para sa kanya ni Choi Na-jeon. Kinabukasan, pumunta si Go Jeong-woo sa istasyon ng pulisya upang kunin ang mga gamit ng kanyang ina. Nang makita niya ang mga pampakalma at maraming damit na binili ng kanyang ina, nasaktan siya. Ayaw sumuko ni Go Jeong-woo, kaya nagtanong-tanong siya sa paligid. Tinanggihan siya ng mga tao sa nayon. Lahat ng ito ay nakita ni No Sang-cheol. Matapos sumikat si Choi Na-jeon, nagkaroon siya ng pagkakataong makasali sa isang bagong pelikula. Ang pagkakataong ito ay magdadala ng kanyang karera sa mas mataas na antas. Pagkatapos, nag-alok siya sa kanyang manager na ilipat ang ina ni Go Jeong-woo sa isang room. Nakita ng manager si Go Jeong-woo na nakasuot ng ordinaryong damit. Inisip niya na ito ang kasintahan ni Choi Na-jeon, kaya naisip niya na ang isang malaking bituin na katulad niya ay hindi dapat maantala ng lalaking ito. Mabilis na ipinaliwanag ni Choi Na-jeon sa manager na matalik lang silang magkaibigan. Napakakaiba nito. Sa huli, bakit niya tinatrato si Go Jeong-woo ng napakabait? Samantala, inayos ni No Sang-cheol ang mga aktibidad ng ina ni Go Jeong-woo sa araw ng insidente. Tumingin siya sa paligid at sa wakas ay nakakita ng isang kamera na maaaring mag-record sa ruta na dinaanan ng ina ni Go Jeong-woo. Matapos tingnan ang footage, nakita ni No Sang-cheol na dumaan ang ina ni Go Jeong-woo sa isang convenience store. Isang babae sa tindahan ang nakakita sa kanya at agad na kinuha ang kanyang telepono upang tawagan ang isang tao. Upang malaman ang pagkakakilanlan ng babaeng ito, ipinadala niya ang larawan kay Yang Baeong-mu. Sa isang tingin pa lang, nakilala ni Yang Baeong-mu na ito ang ina ni Shim Buyeong. Maraming chismis ang mga taga-nayon tungkol sa babaeng ito. Pumunta ang ama ni Yang Baeong-mu sa bahay ng ama ni Shim Buyeong. Lumalabas na sa araw na iyon, nakita niya ang ama ni Shim Buyeong na itinutulak ang ina ni Go Jeong-woo mula sa overpass. Ang ama ni Yang Baeong-mu ay tinanggal na sa listahan ng mga suspect. Sinabi niya na mabilis na matatagpuan ng pulisya ang salarin dahil sa araw na iyon, ang ama ni Park Bo-yoon ay nakasuot ng itim na damit na tulad niya. Pagkatapos, umalis ang ama ni Yang Baeong-mu upang tumawag sa pulisya, ngunit pinigilan siya ng iba pang mga taga-nayon. Kung mapaparatangan ang ama ni Park Bo-yoon, hindi aalis si Go Jeong-woo sa nayon na ito. Hindi niya kayang manirahan kasama ang isang mamamatay tao, kaya pinigilan niya siya. Ang ina ni Shim Buyeong ay isang ahente ng siguro. Nagpanggap si No Sang-cheol na isang customer upang makuha ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Pagkatapos suriin ang telepono, sa wakas ay nalaman ni No Sang-cheol na ang tinawagan ng babae sa araw na iyon ay ang ama ni Shim Buyeong. Pagkatapos ay bumalik si No Sang-cheol sa istasyon ng pulisya. Nagtipon sila upang muling tingnan ang kamera upang mahanap ang pinaghihinalaan. Sa huli, nakita ni Yang Baeong-mu ang footage ng ama ni Shim Buyeong na sinusundan ang ina ni Go Jeong-woo mula sa tindahan ng damit. Agad na inaresto ng pulisya ang lalaki. May isa pang tao sa nayon na naniniwala na si Go Jeong-woo ay hindi ang salarin. Iyon ay si Haseol. Mayroon siyang napakagandang relasyon kay Hyun-soo na may autism. Nang sabihin niya na gusto niyang makita ang painting na tinatakpan ni Hyun-soo, agad na tumanggi si Hyun-soo na ibunyag ito. Ang dahilan ay ang painting ay naglalarawan ng katotohanan ng kaso 15 taon na ang nakakaraan. Nabore siya, kaya pumunta siya sa kalapit na nayon upang maglaro. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang buto na dinala ng aso ng isang tiyuhin sa nayon. Sa isang tingin pa lang, nakilala niya na ang butong ito ay parang buto ng tao. Sa katunayan, si Haseol ay dating estudyante sa medical school. Habang nag-internship siya sa ospital, hindi sinasadyang napatay ng direktor ang isang pasyente. Siya ang tumayong saksi upang sabihin ang totoo. Gayunpaman, sa huli, natanggal pa rin si Haseol dahil sa impluwensya ng ospital. Sa sama ng loob, nagtrabaho siya sa isang restaurant sa nayon. Sinabi ng tiyuhin na dinala ng kanyang aso ang buto mula sa abandonadong gusali sa tabi. Nang gabing iyon, lumabas ang ama ni Shim Buyeong upang sirain ang ebidensya. Nang hindi alam na sinusundan siya ni Go Jeong-woo. Nang maghukay siya ng butas upang ilibing ang mga damit, biglang lumitaw si Go Jeong-woo. Nang makita niya ito, agad siyang inatake. Nagtiis ang bida at hindi lumaban. Nang makita niya hindi siya bumibitaw, kinuha ng lalaki ang kalaykay sa tabi. Sa tamang oras, dumating ang pulisya. Naaresto ang ama ni Shim Buyeong sa hinala ng pagpatay. Habang nagbibigay ng kanyang salaysay si Go Jeong-woo sa istasyon ng pulisya, aksidente niyang nakasalubong si Haseol. Ibinigay niya ang buto kay Yang Baeong-mu para kilalanin, ngunit sinabi ni Yang Baeong-mu na hindi iyon maaaring buto ng tao. Nagkataong dumaan si Go Jeong-woo at narinig niyang nahanap iyon ni Haseol sa abandonadong gusali. Naisip niyang hindi ito maaaring maging isang pagkakataon, kaya sinabi niya kay Haseol na dalhin siya doon. Nagsagawa ang pulisya ng interogasyon sa ama ni Shim Buyeong. Itinanggi niya na siya ang lalaki sa surveillance video. Bukod pa rito, binanggit niya na kaibigan niya ang hepe ng detective team. Dahil sa pagmamataas ng lalaking ito, gusto ng hepe na umalis sa observation room.
Gumamit si Noo Sang-cheol ng alak at pagkain upang akitin ang suspect na sabihin ang totoo. Matapos uminom ng ilang bote, nagsimulang magkwento ang lalaki. Binigyan din ni Noo Sang-cheol ang ama ni Shim Boyong ng sigarilyo. Sa huli, ipinaliwanag niya ang nangyari sa araw na iyon. Nakasalubong niya ang ina ni Go Jeong-gu sa overpass. Kahit na paulit-ulit na humingi ng tawad ang babae, sa galit niya, itinulak niya ito mula sa tulay. Pagkatapos, mabilis siyang tumakas sa pinangyarihan. Kahit na paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya ito sinasadya, sa huli, pinatay pa rin ng ama ni Shim Boyong ang babae. Samantala, sina Go Jeong-gu at Haseol ay dumating sa abandonadong gusali. Pagkatapos suriin ang ilang drains, sa wakas ay natagpuan nila ang pinangyarihan ng pagtatapon ng bangkay. Matindi ang hinala ni Haseol. Si Go Jeong-gu ay hindi isang brutal na mamamatay tao. Pagkababa niya sa drain, nakatapak si Go Jeong-gu sa isang buto. Sa ilalim ay may nabubulok na kalansay. Sa tabi nito ay mayroong punit-punit na uniforme ng estudyante. Nanginig si Go Jeong-gu habang hawak ang name tag. Ito nga ay pangalan ni Shim Boyong. Kumuha si Haseol ng litrato at ipinadala sa pulisya. Nagkagulo sa istasyon ng pulisya nang marinig nila ang balita. Ang bawat isa ay may magkakaibang reaksyon. Pagkatapos makatanggap ng tawag, agad na ipinagbigay alam ng may-ari ng bahay sa ina ni Shim Boyong. Pagdating ng pulisya, akala nila ay sisirain ni Go Jeong-gu ang ebidensya. Ngunit matagal na siyang tulala. Akala ni Noo Sang-cheol na si Go Jeong-gu ang salarin, kaya kinuha niya ang kanyang baril at itinutok sa kanya. Galit na kinalagkad ni Noo Sang-cheol si Go Jeong-gu sa bodega. Ito ang pinangyarihan ng krimen 15 taon na ang nakakaraan. Upang pasiglahin ang alaala ni Go Jeong-gu, kahit na binugbog siya at kinumpirma ang pinangyarihan ng krimen nang walang katapusang beses, iginiit pa rin ng bida na hindi niya pinatay ang biktima. Tapos na ang sentensya ni Go Jeong-gu. Maaari bang muling buksan ang kaso? Pumunta ang bida sa harap ng bodega. Sa araw na iyon, ipinarada niya ang kotse sa harap ng bodega. Masama ang sinabi ni Shim Boyong sa kanyang kasintahan at pagkatapos ay galit na umalis. Ang iba pa ay hindi niya talaga naaalala. Pagkatapos marinig ito, mabilis na kinontrol niyang Bayong Mu si Go Jeong-gu at galit na sinabi na siya ang pumatay sa kanila. Ito ay nakagambala sa pag-iisip ni Go Jeong-gu. Hindi niya naisip na ang bangkay ni Shim Boyong ay itinapon sa abandonadong gusali ng pagtuturo. Hindi sila pumunta sa kabilang baryo para sa paaralan kaya paano nalaman ni Go Jeong-gu ang lugar at hinawakan ang bangkay ni Choi na Jeong doon. Pumunta si Noo Sang-cheol sa hepe para ipahayag ang kanyang mga saloobin, ngunit pinalitan niya ang paksa. Hindi sumuko si Noo Sang-cheol. Ayon sa pamamaraan, aabutin ng 6 na buwan upang maipahayag ang hatol sa isang kaso ng pagpatay. Ngunit ang kaso ni Go Jeong-gu ay tumagal lamang ng 2 buwan. Ito ay napakawalang katwiran. Pinaghihinalaan ni Noo Sang-cheol na ginawa iyon ng hepe upang mapabilis ang kaso na nagpapahintulot kay Go Jeong-gu na umamin sa krimen habang nasa menor de edad siya. Binawasan ang kanyang sentensya mula 20 hanggang 15 taon. Hindi tinanggihan ng hepe dahil si Go Jeong-gu ay anak ng kanyang matalik na kaibigan. Samantala, katatapos lang ng panayam ng lokal na kongresista. Upang makuha ang tiwala ng mga tao, kailangan niyang makilahok sa mga aktibidad na nagpapakita ng kabutihan. Pagkatapos, napansin ng kongresista ang balita na natagpuan ang bangkay ni Park Bo-yoon. Agad siyang tumakbo sa bahay ng ina ng dalaga upang makiramay. Ang kongresista ay nagmula sa nayon na ito, aya't kilala siya ng lahat dito. Nang makita ng ina ni Park Bo-yoon ang kongresista, humagulgol siya. Sinabi niya na natagpuan ang bangkay ng kanyang anak na babae, ngunit ang pumatay ay nasa labas pa rin ng batas. Hindi tumigil ang kongresista sa pag-aliw sa kanya at nangako siyang magmumungkahi na palakasin ang karapatang pantao para sa pamilya ng biktima. Pumunta si Haseol sa lugar ni Hyun Soo upang makipaglaro, ngunit tumanggi siyang papasukin siya. Samantala, binanggit ni Haseol na natagpuan ang bangkay ni Park Bo-yoon. Nang biglang atakihin si Hyun Soo, inihagis niya ang mga bagay-bagay at bumagsak sa sahig habang nanginginig. Napansin ni Haseol ang kakaiba, aya't agad siyang tumawag sa yaya para dalhin si Hyun Soo sa ospital. Pagpasok niya sa hardin, nakita ni Haseol ang larawan na laging itinago ni Hyun Soo. Pagkatapos ay tumakbo siya sa ambulansya, kasama siya papunta sa ospital. Biglang hinawakan ni Hyun Soo ang kanyang braso. Sinabi sa kanya na kunin ang painting sa hardin at sinabing magiging sikreto nila itong dalawa. Ang doktor sa ospital ay isa ring kakilala mula sa nayon. Nang malaman niyang may bago siyang matalik na kaibigan na nagngangalang Haseol, nagulat ang doktor at tila may itinatago. Pagkatapos ay ginamit niya ang dahilan na kailangan ni Hyun Soo ng pahinga para paalisin si Haseol. Ang doktor na ito ay isang psychopath. Upang aliwin ang mga biktima, hinawakan niya ang kanilang mga kamay. Ngayon, nakatanggap ang doktor ng isang mensahe. Ang nilalaman ay 15 taon na ang nakakaraan, siya mismo ang pumatay. Ito ay nagpatindig ng balahibo ng doktor. Hindi niya inaasahan na may ibang nakakaalam ng kanyang sikreto. Ang asawa ng doktor na ito ay ang kongresista. Sinabi niya ang tungkol dito sa kanyang asawa. Siya ay isang makapangyarihang tao. Ang sikreto mula sa nakaraan ay matagal nang itinago ng mga taong tulad nila. Nang marinig ng hepe na naospital si Hyun Soo, agad siyang umuwi
dahil si Hyun Soo ay ang kanyang anak na lalaki. Hindi pumunta ang hepe sa ospital dahil sinabi ng yaya na may napulot siyang ilang nakakatakot na painting. Nang makita niya ang mga painting, agad siyang pinawisan. Tumakbo si Haseol mula sa ospital pabalik sa bahay ni Hyun Soo at pagkatapos ay pumasok ng palihim upang hanapin ang mga painting niya. Sa sandaling ito, may lumitaw ang ama ni Hyun Soo, ang hepe. Tinanong ng hepe si Haseol kung bakit siya pumasok ng palihim sa kanyang bahay. Alam niyang gusto ni Hyun Soo na panatilihing sikreto ang mga painting, kaya't nagsinungaling siya at sinabing naghahanap siya ng libro para sa kanya. Hindi lang siya tinulungan ng hepe, kundi sinabi pa niya na huwag na siyang pumunta sa ospital. Nagtaka si Haseol, pagkatapos pumunta ang hepe sa ospital. Sinamantala ng doktor ang pagkakataon na tanungin ang hepe kung sino si Haseol. Pagkatapos niyang magpaliwanag, tinanong ng hepe ang doktor kung naaalala pa niya si Go Jeong-woo. 15 taon na ang nakakaraan, gusto ni Go Jeong-woo na pumasok sa medikal na paaralan, kaya nag-internship siya sa ospital na ito. Sinabi ng doktor na si Go Jeong-woo ay isang mamamatay tao. Ang pananatili malapit kay Hyun Soo sa hinaharap ay hindi magiging maganda. Pareho silang may tinatagong sikreto, ngunit hindi alam kung magkatulad ang mga ito. Gustong-gusto ng bida na makahanap ng ebidensya para patunayan na inosente siya. Nahanap ni Go Jeong-woo ang resibo ng gas. Palagi siyang nagpapagasolina ng eksaktong 1,000,001, ngunit ang resibo noong araw na iyon ay mas mataas. Pagkatapos ay pumunta si Go Jeong-woo sa gasolinahan at tinanong kung sino ang nagmaneho ng kanyang sasakyan para magpagasolina noong araw ng krimen. Ngunit nagalit ang may-ari, pinalaya siya at sinabing wala siyang maalala. Ang resulta ng pagsusuri sa mga personal na gamit at buto ni Park Bo-yoon ay natanggap na. Noong araw na iyon, may suot siyang pulseras, ngunit hindi ito natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Lalo na, ang pagsusuri ay hindi nakakita ng underwear sa mga personal na gamit ng namatay. Ito ay nagpagalit kay No Sang-cheol. Naisip ni No Sang-cheol na si Park Bo-yoon ay inatake sa sexual. Ngunit nauna nang kinumpirma na hindi ginahasa ni Go Jeong-woo ang biktima. Si Haseol sa restaurant ay nagtaka sa may-ari kung bakit hindi giniba ang bodega. Ito ay pag-aari ng ina ni Go Jeong-woo at hindi siya pumayag na gawin iyon ng sinuman. Sa bodega 15 taon na ang nakakaraan, may isang traktora na madalas na naroon. Ito ay nagpaalala sa kanya ng painting ni Hyun Soo, isang babaeng nakahiga sa harap ng isang traktora sa bodega. Ang lupa ay pula sa dugo at 4 na tao sa tapat ay walang pakialam na pinapanood ang eksena. Pagkatapos uminom, pumunta ang mga taga-nayon sa bahay ni Go Jeong-woo upang paalisin siya. Agad na dumating si Shin Min-soo upang ayusin ang sitwasyon. Ito ay nagpaalala kay Go Jeong-woo sa pang-aabuso na naranasan ni Park Bo-yoon sa kanyang mga magulang mula noong bata pa siya. Kaya't malakas siya at bihirang umiyak, ngunit noong araw ng krimen, umiyak siya ng husto. Tiyak na may nangyaring napakagrabe kay Park Bo-yoon. Ang kanyang sasakyan ay karaniwang nakaparada sa harap ng bodega, at ang susi ay nasa kabinet. Kaya't sinuman ay maaaring magmaneho nito, gamitin ito upang itapon ang bangkay at ibintang sa kanya. Nang umuwi ang hepe, nakita niyang may bisita sa bahay, ang ina ni Park Bo-yoon. Magkasama na silang dalawa ng higit sa 15 taon. Tinanong ng hepe kung ano ang gusto niya. Nagbigay ang ina ni Park Bo-yoon ng isang napakagimbal na balita, tayo ang pumatay kay Park Bo-yoon. 15 taon na ang nakakaraan nang maging malapit ang hepe at ang ina ni Park Bo-yoon. Si Park Bo-yoon mismo ang nakakita. Pagkatapos ay umalis siya ng galit. Ginamit niya ang impormasyong ito upang hilingin sa hepe na pakawalan ang kanyang asawa. Sa ngayon, hindi kayang gawin iyon ng hepe. Nang marinig ito, galit siyang nagbabala na kung hindi niya pakakawalan ang kanyang asawa, mabilis nakakalat ang balitang ito. Naisip ni Go Jeong-woo ang oras ng pagmamaneho. Sumakay siya ng taxi at pagkatapos ay kinalkula ang oras upang malaman kung paano nangyari ang prosesong ito. Ang nagpasya na saksi sa kaso noong taong iyon ay ang may-ari ng restaurant. 15 taon na ang nakakaraan, nagtatrabaho pa rin siya bilang manggagawa. Matapos sumakay sa bus pa uwi, nakita niya si Go Jeong-woo na nagmamaneho ng sasakyan palabas ng bodega. Sumakay siya sa bus bandang 10 oras 33 minuto at bumaba siya ng 10 oras 58 minuto. Sa oras na iyon, sigurado siyang nakita niya si Go Jeong-woo. Ang oras ng pagmamaneho mula sa bodega hanggang sa lugar kung saan itinapon ang bangkay ay tumagal ng mga 15 minuto. Sa oras na iyon, ang oras ng pagdating ni Go Jeong-woo ay magiging 11 oras 13 minuto. Ang pasukan sa paaralan sa harap na gate ay nakabara. Kailangang dumaan si Go Jeong-woo sa daan para makarating sa alulod. Kailangan niyang buhatin ang isang patay na katawan na may timbang na 45 kilo mula sa kotse. Pagkatapos ay kalagkarin ang bangkay sa alulod at sa wakas ay buksan ang alulod at itapon ang dalaga sa ilalim. Ang pinakamabilis na oras para gawin ang trabahong ito ay magiging 10 minuto. Nangangahulugan iyon na pagkatapos itapon ang bangkay ni Park Bo-yoon, ang oras ay magiging mga 11 oras 30 minuto. Pagkatapos ay babalik si Go Jeong-woo sa bodega at makakarating siya doon sa bandang 11 oras 50 minuto. Noong araw na iyon, sinabi ng kanyang kaklase na lasing siya bandang 8. Ang isang lasing ay mas mabagal kumilos, kaya't ang oras ay lalo pang hahaba at hindi magpapaikli. Ngunit ang konklusyon ng pulisya ay naatake si Go Jeong-woo bandang 11 oras
oras 30 minuto dahil sa oras na iyon, ang kanyang kasintahan ay nakikipag-usap sa telepono sa kanyang ina. Ang buong oras na inaatake siya ay hindi niya ibinaba ang tawag. Sinabi ng kasintahan na kasama niya ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay narinig ng ina ng dalaga ang isang sigaw. Natapos ang tawag bandang 11 oras 30 minuto. Ang oras ng biyahe sa bus ay tiyak na hindi mali. Ang ebidensya tungkol sa oras ng tawag ay hindi rin maaaring mali. Ang tanging mali dito ay ang oras ng krimen ni Go Jong-woo ay hindi tumutugma sa oras ng pagtatapon ng bangkay. Maliban na lang kung siya ay nagdoble o may kasabwat, hindi siya maaaring patayin ang kanyang kasintahan at itapon ang bangkay ni Park Bo-yoon sa parehong oras. Naisip ni Noh Sang-cheol ang problemang ito, kaya tumakbo siya sa bodega at nakita niya si Go Jong-woo. Kahit na may paliwanag na ang timeline ng krimen ni Go Jong-woo ay hindi magkakasabay, hindi pa rin matatanggal ang posibilidad na nagkasala siya at may kasabwat. Pagkatapos ay dumating din si Ha-seol sa bodega. Sinabi niya kay Noh Sang-cheol na nakita ni Hyun Soo ang lahat ng nangyari noong araw na iyon. Inilarawan din niya ang painting na iginuhit ni Hyun Soo. Ang kakaiba dito ay ang traktora sa painting ay nawala mula sa pinangyarihan ng krimen. Alam iyon ni Noh Sang-cheol, ngunit si Hyun Soo ay may autism, kaya't ang kanyang testimonya ay hindi magagamit bilang ebidensya sa korte. Ang hepe at ang doktor sa ospital ay sinadyang ihiwalay si Hyun Soo upang pigilan siyang magsalita. Inilipat nilang dalawa si Hyun Soo sa ibang ospital upang maiwasan na mabunyag ang kanilang mga sariling sikreto. Kinabukasan, nagpalit ng damit si Ha-seol at pumunta sa ospital para bisitahin si Hyun Soo. Nagsuot siya ng jacket na may palamuting hugis bituin. Nakita ng hepe ang larawan ni Ha-seol habang siya ay umaalis. Alam niyang isa siyang bombang naghihintay na sumabog, kaya't partikular siyang nag-utos sa mga tao sa nayon na huwag magdagdag ng problema. Siya mismo ang haharap sa lahat. Tinanong ni Ha-seol ang doktor kung saang ospital inilipat si Hyun Soo, ngunit hindi niya sinabi. Nang umalis si Ha-seol, napansin ng doktor ang bituin sa kanyang jacket at may naisip. Naghintay si Ha-seol sa labas para sa traffic light nang makita niya si Hyun Soo. Binago niya ang kanyang itsura at nagsusuot ng salamin. Nagtaka si Ha-seol, hindi ba siya ay inilipat na sa ibang ospital? Hindi niya kilala ang lalaking ito. Sa katunayan, siya ay ang isa pang anak ng hepe. Katatapos lang niyang bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa at siya rin ay matalik na kaibigan ni Go Jong-woo noong high school. Iniulat ni Noh Sang-cheol ang hindi pagkakatugma sa timeline ng kaso ni Go Jong-woo. Nais niyang muling imbestigahan ang kaso, ngunit walang pumayag. Sinabi nila na walang sapat na ebidensya at tauhan. Nang marinig ito, agad na tumayo ang pulis na nag-imbestiga sa bida noon upang tutulan. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lumabas. Hindi sinasadyang ibinunyag ng grupo ng mga pulis na lumabas na ang kaso noon ay direktang pinamahalaan ng hepe at ng nasabing pulis. Nakatanggap sila ng papuri. Ngayon, ang muling pagbubukas ng kaso ay parang pagsampal sa sarili. Narinig ito ni Go Jong-woo kaya't pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang gumawa ng gulo. Lumitaw ang hepe at sinabihan siyang pumasok sa opisina. Nagtanong si Go Jong-woo sa hepe nang may pagkadismaya. Ang hepe ay itinuturing na matalik na kaibigan ng kanyang ama, ngunit hindi siya dumalo sa pagtatanong o pumunta sa pinangyarihan ng krimen noong taong iyon. Sinabi ng hepe na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang matulungan si Go Jong-woo, ngunit hindi niya mabubura ang krimen na inamin na niya. Pagkatapos ay nahanap niya ang video kung saan tinatanong ni Noh Sang-cheol ang ama ni Park Bo-yoon habang lasing. Ang ebidensyang ito ay hindi tinanggap. Kung pinalaya ang ama ni Park Bo-yoon, pagkatapos niyang mapalaya, agad niyang hiniling sa isang tao sa nayon na dalhan siya ng baril. Ang mga taga-nayon sa paligid ay dating mga manggagawa sa bahay ni Go Jong-woo. Ngayon ay nagtutulungan na sila para patayin ang buong pamilya niya. Gusto rin nilang paalisin si Ha-seol dahil nagpapakita siya ng mga senyales na naghuhukay siya sa kasong ito. Nag-dinner ang kongresista at ang kanyang asawang doktor. Habang pumunta siya sa banyo, tiningnan ng kongresista ang mga mensahe sa telepono ng kanyang asawa. Ang nilalaman ay kung bakit niya pinatay ang isang tao noong taon na iyon. Nagulat ang kongresista at sumigaw. Nakauwi na si Go Jong-woo. Pagdating niya sa pinto, naramdaman niyang may kakaiba. Hindi niya alam na ang ama ni Park Bo-yoon at ang mga taga-nayon ay palihim na gumawa ng plano upang patayin siya. Pagkapasok niya sa bahay, lumitaw ang ama ni Park Bo-yoon at itinutok ang baril sa kanya. Sinabi ni Go Jong-woo na hindi niya pinatay ang kanyang anak. Pagkatapos ay may narinig na putok ng baril. Nang matanggap ni Noh Sang-cheol ang balita na pinalaya na ang ama ni Park Bo-yoon, agad siyang tumakbo sa bahay ni Go Jong-woo. Narinig niya ang putok ng baril kaya't nagmamadali siyang pumasok. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan ng ama ni Park Bo-yoon ang bida. Sinuntok niya siya sa ulo at tumakas. Nang makita ni Noh Sang-cheol na nasuntok si Go Jong-woo, agad siyang tumawag sa pulis, ngunit pinigilan siya ni Go Jong-woo. Iginagalang niya ang ama ni Park Bo-yoon dahil sa kanyang anak kaya't ayaw niyang ituloy ang kaso. Pagkatapos ay ginamot ni Noh Sang-cheol ang sugat ni Go Jong-woo. Nagpalipas siya ng gabi sa bahay ni Go Jong-woo upang bantayan ang paligid. Samantala, nagtaka si Ha-seol kaya't pumunta siya sa bahay ng hepe. Nagtataka siya kung bakit nakita niya si Hyun Soo sa kalye kahit na nasa ospital siya. Upang kumpirmahin kay Ha-seol na na-ospital si Hyun Soo, dinala siya ng hepe sa kanyang silid. Sino ang mag-aakala na habang bumababa sila ng hagdan, makikita nila ang kapatid ni Hyun Soo. Nagulat ang hepe nang makita na bumalik na ang kanyang anak. Pagkatapos ay umalis si Ha-seol. Nagtataka siya kung kambal ba silang dalawa. Bakit sila magkamukha? Nagbago ang ekspresyon ng hepe. Gusto niyang umalis agad ang kanyang anak. Sa loob ng maraming taon, ipinadala niya ang kanyang panganay sa ibang bansa upang hindi siya makakita
nakita ng sinuman. Ano kaya ang dahilan? Pagkatapos umuwi ng kongresista, tinanong niya ang kanyang asawa tungkol sa mensahe sa kanyang telepono. Alam niya ang tunay na mukha ng kanyang asawa, sakim at mahilig sa kagandahan. Ang kasalukuyang yugto ay mahalaga para sa kanyang halalan. Hiniling ng kongresista sa kanyang asawa na huwag gawin ang anumang bagay. Kinabukasan, nagising si Noo Sangcheol at nakita ang bala sa sala. Pinulot niya ito ng maingat upang walang maiwang fingerprint. Hindi niya nakita si Go Jong-wook kaya't lumabas siya para hanapin ito. Sa oras na ito, may dalawang estudyante na nagpapinta sa dingding ng bida. Pagkatapos ay lumitaw si Go Jong-woo. Sanay na siya na sinisigawan ng mga tao sa paligid niya kaya't hindi na siya nag-aalala sa mga bagay na ito. Sinabi ni Noo Sangcheol kay Go Jong-woo na hindi nila nakita ang underwear sa mga damit ni Park Bo-yoon. Bukod pa rito, hindi rin nila nakita ang anumang electronic device tulad ng cellphone na itinapon sa alulod. Tiningnan ni Go Jong-woo ang kanyang mga larawan noong high school. Paborito ni Park Bo-yoon ang kulay purple na backpack sa larawan, ngunit bakit hindi ito nahanap ng pulisya sa mga personal na gamit ng biktima? Si Hyun Jon-oh, ang kapatid ni Hyun Soo, pagkatapos uminom ng ilang bote ng alak ay natulog sa kanyang silid. Pumasok ang hepe at sinabihan ang kanyang anak na umalis na yon sa lalong madaling panahon. Sinabi rin niya kay Hyun Jon-oh na huwag lumabas sa panahong ito. Nang makita niya ang balita na natagpuan ang mga buto ni Park Bo-yoon, galit siyang naghagis ng lata ng beer sa dingding. Samantala, pinatalsik si Haseol ng may-ari. Binigyan siya ng pera at sinabing hindi na siya kailangan magtrabaho. Siyempre, hindi pumayag si Haseol. Naramdaman niya na biglaan ang pangyayaring ito. Pagkatapos ay hindi sinasadya na ibinunyag ng may-ari ang isang bagay sa kanya. Ang hepe ang gustong umalis siya. Pumunta si Haseol sa bahay ng hepe para tanungin ang tungkol sa lahat. Ngunit si Hyun Jon-oh lang ang nakita niya. Alam niyang matalik na kaibigan siya ni Hyun Soo, kaya't hiniling niya kay Haseol na tingnan kung saang ospital inilipat ang kanyang kapatid. Bumalik si Haseol sa ospital, ngunit ayaw pa rin siyang sabihan ng doktor. Nang makita niya ang palamuting hugis bituin sa silid ng pasyente, naalala ng doktor ang larawan ng kasintahan ni Go Jong-woo noon na mahilig gamitin ang dekorasyong ito. Pagkaalis ni Haseol, nakatanggap siya ng isa pang mensahe. Ang nilalaman ay may ibang nakakita sa kanya noong pinatay niya ang isang tao noong taon na iyon. Naisip niyang si Haseol ang nagpadala ng mensahe kaya't hinabol niya ito. Kahit na gustong-gusto niyang tingnan ang telepono ni Haseol, hindi niya ito ginawa. Pumunta si Go Jong-woo sa bahay ni Park Bo-yoon upang hanapin ang purple na backpack. Pagkakita niya sa ina ni Park Bo-yoon, sinampal siya nito. Hindi lumaban si Go Jong-woo. Pagkatapos ay nag-isip-isip ang ina ni Park Bo-yoon at pinapasok siya sa bahay. Noong buntis siya kay Park Bo-yoon, ang ina mismo ni Go Jong-woo ang nagsabing dadalhin siya. Ang bahay na ito ay ibinigay din sa kanila. Ngunit simula noong araw na sinisisi si Go Jong-woo sa pagpatay, nagbago ang lahat. Ang kanyang ina ay naging isang taong minura. Walang nahanap na kapakipakinabang si Go Jong-woo, aya't umalis na siya. Si Noo Sangcheol, sa istasyon ng pulisya, pagkatapos basahin ang autopsy report ni Park Bo-yoon, ay nagtaka. Natukoy na namatay si Park Bo-yoon dahil sa suntok sa noo. Bukod pa rito, nakakita rin sila ng pinsala sa pelvic bone. Ito ay lalong nagpapatibay sa kanyang hinala na si Park Bo-yoon ay inatake sa sexual. Wala ring nakitang underwear sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit ang isa pang pulis ay nagbigay ng isang napakababaw na paliwanag. Sinasabi na ang underwear ay maaaring inanod ng ulan. Nakita ni Noo Sangcheol na ito ay hindi makatwiran, kaya't pumunta siya para hanapin ang hepe. Tinawag niya ang forensic investigator para makipag-usap kay Noo Sangcheol. Sinabi nila na may posibilidad na si Park Bo-yoon ay inatake sa sexual. Ngunit hindi sila makapagbigay ng tiyak na konklusyon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagpasya si Noo Sangcheol na ibigay ang bala na nakuha niya sa bahay ni Go Jong-woo at sinabi sa hepe na tinangka ng ama ni Park Bo-yoon na patayin si Go Jong-woo upang ipaliwanag kung bakit niya pinalaya ang ama ni Park Bo-yoon. Hindi na niya sinubukan na makipag-usap sa kanya. Nagdulot ito ng sakit sa puso ni Go Jong-woo. Ito ay ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon na naramdaman niya ang ganitong damdamin. Sa harap ng hepe, lumuhod siya at umamin sa pagkakasala sa pagpatay kay Choi Na-jeon. Sinabi niya na ang buong pamilya ng biktima ay naniniwala na siya ang pumatay. Sinabi ng hepe na dapat niyang ibenta ang kanyang bahay at lumayo para maiwasan ang mga chismis. Pagkatapos niyang matapos mag-empake, pumunta si Go Jong-woo sa gasolinahan. Nakita niyang may nagtatago sa kotse sa likod niya. Si Haseol pala iyon. Tumakbo si Haseol sa harap ni Go Jong-woo. Nag-alala si Go Jong-woo sa kanya, kaya hiniling niyang umalis siya. Sinabi ni Haseol na hindi siya aalis hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Pagkatapos, sinabi ni Haseol kay Go Jong-woo ang lahat ng nalaman niya. Ang dahilan ng pagbabalik ni Hyun Jon-oh ay dahil sa akusasyon ng pagmamay-ari ng marijuana sa ibang bansa. Humingi ng tulong ang hepe sa lahat, ngunit walang sumagot sa kanyang tawag. Pagkatapos ay lumitaw si Go Jong-woo. Galit siyang naglabas ng mga file ng kaso noon para makita niya. Mayroong maraming larawan, lalo na ang larawan ng isang pares ng sapatos na may dugo. Naalala ni Go Jong-woo na binili iyon ng kanyang ina para sa kanya. Dahil maliit ang sukat, hindi niya ito isinusuot. Kaya paano niya nagamit ang sapatos na ito upang pumatay ng isang tao? Bukod pa rito, sa mga larawan, hindi rin niya nakita ang purple na backpack ni Park Bo-yoon. Nagtanong si Go Jong-woo kung ano ang ginagawa ni na Hyun Jon-oh at Hyun Soo
noong araw na iyon. Nang marinig ito, biglang nagalit ang dalawang pulis at pinalabas siya. Si Hyun Jun-oh ay lasing. Pumunta siya sa hardin sa loob ng bahay upang hanapin ang isang bagay. Pagkatapos ay dinala niya ito sa bahay ng bida. Nang makita ni Go Jeong-woo ang kanyang matandang kaibigan, masaya siyang binati. Ang mahalaga ay nang umuwi ang hepe at nakita ang hardin na ginalugad, agad siyang tumawag sa mga tao sa nayon upang hulihin si Hyun Jun-oh. Binuksan ni Go Jeong-woo ang backpack ni Park Bo-yoon at nakita ang mga notebook na ginamit niya bago siya nawala. Bukod pa rito, may isa pang napakahalagang bagay, isang telepono. Nataranta si Hyun Jun-oh at umiyak na lang. Nang makita ni Go Jeong-woo na patay na ang telepono ni Park Bo-yoon, agad siyang tumakbo sa silid ng gamit ng pamilya upang maghanap ng charger. Ang telepono ay 15 taon na ang nakakaraan, kaya't patuloy na nagdarasal si Go Jeong-woo na gumagana pa ito. Sa wakas, nabuksan niya ang telepono. Habang tinitingnan niya ito, dumating ang mga tatay ni Yang Bae-ong-moo at Shin Min-soo. Sinunod nila ang utos ng kapitan na hulihin si Hyun Jun-oh. Nang makita ni Hyun Jun-oh ang mga ito, natakot siya. Kinuha ang bag ni Shim Bo-young at tumakbo papasok ng silid, saka isinara ang pinto. Isang tao sa kanila ang nakapulot ng notebook at natuklasan na kay Shim Bo-young ito. Sa takot, kinatok nila ang pinto upang kumbinsihin si Hyun Jun-oh na buksan ito. Natakot si Go Jeong-woo na malaman ng lahat na nahanap niya ang telepono ni Shim Bo-young kaya inilagay niya ito sa kisam at tinakpan. Nagmamadaling kinuha ni Hyun Jun-oh ang libro ni Shim Bo-young at inilagay sa bookshelf. Pagkatapos, ginamit ng dalawa ang martilyo upang sirain ang pinto. Kinontrol nila si Hyun Jun-oh at dinala siya palabas. Nang makita niyang may humablot sa bag, malakas na kinagat ni Hyun Jun-oh ang kanilang kamay. Sa gitna ng paghilaan, tumama ang ulo niya sa coffee table. Pagdating ni Go Jeong-woo sa bahay, nakita niya ang eksenang ito. Sinubukan niya silang pigilan, ngunit bigla siyang binagayan sa ulo ng florera ng isa sa kanila. Matapos silang mawalan ng malay, dinala ng dalawang tatay si Hyun Jun-oh sa bahay ng kapitan. Tamang-tama, dumating din ang tatay ni Shim Bo-young doon. Nang makita ito, itinago ng dalawang tatay ang maleta at hindi naglakas loob na magbunyag ng anuman. Nag-iisip si Noh Sang-cheol tungkol sa sinabi ng prinsipal ng paaralan. Go Jeong-woo, Yang Bae-ong-moo, at ang iba pa ay matatalik na magkakaibigan noong nag-aaral pa sila. Ngunit bakit nang makulong si Go Jeong-woo, bigla silang nagmadaling mag-aral sa ibang bansa at mag-duty sa militar. Walang dumalaw sa kanya maliban kay Jung Joon-hee. Napakakaiba talaga ng bagay na ito. Sa sandaling ito, tinawagan ni Go Jeong-woo si Noh Sang-cheol. Sa kabilang linya, tanging mahinang paghinga lamang niya ang naririnig. Sa kabilang banda, gusto ni Jung Joon-hee na tulungan ang bida, kaya ginamit niya ang kanyang impluwensya bilang isang bituin upang mag-organisa ng isang reunion ng klase. Habang tinatanong niya ang tungkol sa mga pangyayari kina Shim Bo-young, biglang dumating sina Go Jeong-woo at Shin Min-soo. Nang umupo sila, agad nilang pinalitan ang paksa. Ang mga taong ito ay laging nagsisikap na itago ang isang bagay. Pinayuhan pa nila si Jung Joon-hee na huwag nang makialam pa kay Go Jeong-woo dahil sa huli ay isa siyang mamamatay tao. Pagdating ni Noh Sang-cheol, agad siyang tumawag sa 120 para dalhin si Go Jeong-woo sa ospital. Nagkataon na nakilala niya si Ha-seol, kaya pinakiusapan niya itong pumunta sa ospital para tingnan ang kalagayan ng bida. Nang bumalik si Noh Sang-cheol sa bahay ni Go Jeong-woo para mag-imbestiga, nakita niya ang bakas ng dugo at mga palatandaan ng isang away. Nang pumasok siya sa silid ng gamit, nakita niyang nakasaksak ang lumang charger. Sa pag-aakalang sinusubukan ni Go Jeong-woo na i-charge ang lumang cellphone, masigasig na naghanap si Noh Sang-cheol. Pagkatapos ay natagpuan niya ang telepono sa kisam. Kinakalagkad ng kapitan ang kanyang anak papasok ng bahay, habang patuloy niyang inaagaw ang bag ni Shim Bo-young. Nakokonsensya si Hyun Jun-oh kay Go Jeong-woo kaya gusto niyang sumuko. Sabi ng kapitan, ang mga ebidensya na iyan ay hindi sapat para patunayan ang anuman. Ngunit pumiti si Hyun Jun-oh habang nakatingin sa kanya. Napagtanto niya na may iba pang mahalagang ebidensya, ang kanyang anak, kaya kinulong niya ito. Natagpuan ni Noh Sang-cheol ang video na kinuna ni Park Bo-yoon. Noong panahong iyon, umiinom sina Park Bo-yoon, Hyun Jun-oh, Yang Bae-ong-moo at Shin Min-soo. Nang mapanood ang video, nagulat si Noh Sang-cheol sa pahayag ng tatlo. Sabi nilang lahat, hindi raw nila nakita si Shim Bo-young bago ito mamatay. Pagkatapos uminom, umuwi si Hyun Jun-oh at nagnakaw ng alak. Dito nagtatapos ang video. Paglabas ni Go Jeong-woo sa ospital, nakita niyang naghihintay na si Noh Sang-cheol. Alam niyang ayaw harapin ni Go Jeong-woo ang katotohanan na pinagtaksilan siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit pinili pa rin ng bida na magtiwala sa kanila. Galit na sinabi ni Noh Sang-cheol na, nabilanggo ka ng 15 taon, hindi ka man lang nila dinalaw, at itinuturing mo pa rin silang mga kaibigan. Malinaw na may pagdududa ka sa puso mo, ngunit sinubukan mong linlangin ang sarili mo. Alam niyang gustong ibigay ng bida ang teleponong ito sa kapitan. Ngunit ang kanyang anak ay suspect sa pagpatay, kaya't ipagtatanggol ba niya ang isang dayuhan tulad ni Go Jeong-woo? Hindi matanggap ni Go Jeong-woo ang pagtataksil ng kanyang mga kaibigan, kaya itinulak niya si Noh Sang-cheol palabas upang itago ang kanyang kahinaan. Natagpuan niya ang libro ni Shim Bo-young sa estante, kaya dali-dali niya itong kinuha upang ipakita kay Noh Sang-cheol. Pagkabukas niya, nakita niya agad ang isang panty. Ito ang ebidensya na dinala ni Hyun Jun-oh. Kung masusuri ang ihikli sa panty at ikumpara sa mga suspect, ito ang magiging ebidensya na makakatulong para mapawalang sala si Go Jeong-woo. Sa sandaling ito, dumating ang kapitan sa tapat ng bahay ni Go Jeong-woo. Mabilis na sinabihan ni Noh Sang-cheol si Go Jeong-woo na huwag magsalita sa kanya. Kaya't si Go Jeong-woo, simple lang ang kanyang paliwanag, may pumasok sa bahay niya kagabi. Masyadong madilim kaya hindi niya nakita ang mukha sa restaurant. Dahil sa pagmamataas ng kapitan, pinayagan ng may-ari ng restaurant si Ha-seol na manatili
manatili roon, gusto niyang labagin ang utos ng kapitan. Nang matanggap ni Yang Bayong-mu at Shin Min-soo ang balita na may pumasok sa bahay ni Go Jeong-gu, agad silang pumunta. Nagkunwari silang nag-aalala, ngunit ang totoo, inaalam nila ang sitwasyon. Sinamantala ni Go Jeong-gu ang pagkakataon na ito upang kunin ang kanilang EV. Ngunit umalis si Yang Bayong-mu nang hindi man lang hinahawakan ang baso ng tubig. Sinabi ni Noh Sang-cheol kay Go Jeong-gu na kukunin niya ang EV ni Yang Bayong-mu. Pagkatapos, inimbita niya ang kanyang mga kasamahan para kumain. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang kunin ang EV ni Yang Bayong-mu. Pagkatapos kumain, nagkunwari si Noh Sang-cheol na naiwan ang kanyang telepono. Pagkatapos ay bumalik siya upang kunin ito at lihim na kinuha ang panyo ni Yang Bayong-mu. Ngunit hindi inaasahang dumating siya. Ginamit ni Noh Sang-cheol ang kanyang kakayahan sa pakikipag-usap para makipag-ugnayan kay Yang Bayong-mu habang kinukuha ang kanyang ginamit na kutsara. Pumunta sina Haseol at Go Jeong-gu sa bahay ng kapitan upang hanapin si Hyun Jun-oh. Dahil sa magandang ugnayan ng dalawang pamilya, alam ni Go Jeong-gu ang password ng bahay nila. Sa wakas, natagpuan nila si Hyun Jun-oh na nakakulong. Nakatanggap si Yang Bayong-mu ng babala mula sa kapitan tungkol sa pag-iimbestiga nina Noh Sang-cheol at Go Jeong-gu. Sinundan niya si Noh Sang-cheol. Sa kasalukuyan, papunta si Noh Sang-cheol sa forensics lab para kunin ang resulta ng EKG matching. Ang EKG sa panty ay tumugma sa EKG ni Yang Bayong-mu at Shin Min-soo. Pagdating ni Yang Bayong-mu, nakaalis na si Noh Sang-cheol. Alam niyang nabuking na siya, kaya hindi siya sumuko at sinundan pa rin si Noh Sang-cheol. Ang hindi niya inaasahan, naglakas loob si Yang Bayong-mu na banggain ang kanyang sasakyan. Sa panig ni Go Jeong-gu, tinanong niya si Hyun Jun-oh kung sino ang pumatay kay Shim Buyeo. Binanggit niya ang dalawang pangalan, sina Yang Bayong-mu at Shin Min-soo. Dahil dito, nagalit si Go Jeong-gu, kinuha ang martilyo at tumakbo papunta sa ospital para hanapin si Shin Min-soo. Hinila ni Go Jeong-gu si Shin Min-soo mula sa ospital papunta sa parking lot. Inihawakan ang martilyo, banta niya, kung hindi mo sasabihin ang totoo ngayon, huwag kang lalayo sa akin. Sinabi ni Shin Min-soo na kasalanan daw ni Go Jeong-gu ang lahat. Kung sa bahay nila nag-inuman noong gabing iyon, magiging iba daw ang lahat. Sa ganitong sandali, nagawa pa niyang sisihin si Go Jeong-gu. Hindi na siya mahina tulad ng dati, kaya pinilit niya siyang sabihin ang lahat. Isinalaysay ni Shin Min-soo na noong araw na iyon, silang apat ay magkasama sa bodega at umiinom. Habang umuwi si Hyun Jun-oh para magnakaw ng alak, patuloy na naglalaro si Shim Buyeo sa kanyang telepono, kaya pinigilan siya ni Yang Bayong-mu. Sinabi ni Yang Bayong-mu na gusto niyang umamin ng kanyang pag-ibig kay Shim Buyeo. Ngunit si Shim Buyeo ay may nararamdaman para kay Go Jeong-gu, kaya agad siyang tumanggi. Ang dalawa ay nagpakita lamang ng pag-aalala, ngunit dahil galit si Shim Buyeo sa nangyari sa kanyang ina, ibinuhos niya ang kanyang galit sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga salita ay nakasakit at nakagalit sa kanilang dalawa. Dahil sa kanilang mababang pagtingin sa sarili, itinulak nila siya at ginahasa. Sinusubukan pa lamang ni Go Jeong-gu na tanungin kung sino ang salarin ng dumating ang mga pulis. Sa telepono, sinabi ni Noh Sang-cheol kay Go Jeong-gu na nahuli na niya si Yang Bayong-mu. Ang resulta ng EKG ay mayroon na ring ebidensya. Sa ngayon, sapat na ito upang patunayan. Hindi si Go Jeong-gu ang pumatay. Pagkatapos, si Shin Min-soo ay kinasuhan ng panggagahasa, pagpatay at pagtatago ng bangkay. Pusasan siya ng mga pulis at dinala palayo. Nakita ito ni Jung Joon-hee. Alam niyang labis na nasasaktan si Go Jeong-gu, kaya patuloy niya itong inaaliw. Nagising si Hyun Jun-oh mula sa kanyang pagkalasing. Itinulak niya si Haseol at dali-daling tumakbo pababa ng bahay. Pagkatapos, kinuha niya ang sasakyan ni Haseol at umalis. Natanggap ng kapitan ang video sa telepono ni Shim Buyeo sa kanyang opisina. Natagpuan din niya ang resulta ng EKG matching na ipinadala ni Noh Sang-cheol sa forensics lab. Gayunpaman, sa video ay mailarawan ni Hyun Jun-oh na umaalis. Ang resulta ng EKG matching sa panty ni Shim Buyeo ay tumugma lamang sa EKG ni Yang Bayong-mu at Shin Min-soo. Nagpahinga ng maluwag ang kapitan. Ang mga ebidensya ay nagpapatunay na wala si Hyun Jun-oh sa pinangyarihan. Hindi nahanap ni Haseol si Hyun Jun-oh kaya tinawagan niya si Go Jeong-gu. Nagtaksi siya at sinama si Haseol para hanapin si Hyun Jun-oh. Hindi nila alam na palihim silang sinusubaybayan ni Jung Joon-hee. Bakit niya ginagawa ito? Hindi pa rin malinaw. Dinala ni Noh Sang-cheol si Yang Bayong-mu sa himpilan ng pulisya. Agad siyang lumuhod at nagmakaawa sa kapitan na tulungan siya. Nakita ito ng isang pulis at sinisi si Noh Sang-cheol sa sapilitang pagdakip. Ipinaliwanag ni Noh Sang-cheol na sinadyang banggain ni Yang Bayong-mu ang kanyang sasakyan. Maaari itong ituring na tangkang pagpatay. Pagkatapos, inimbestigahan ni Noh Sang-cheol si Yang Bayong-mu. Alam niyang interesado ang kapitan, kaya't wala siyang masabi. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla siyang nagsalita, "Malaki ang sinikap ko para maging isang pulis." Nagalit si Noh Sang-cheol. "Kung gusto mong maging pulis, ang unang bagay na kailangan mong sundin ay ang batas," sabi niya. "Gahasa mo ang iyong kaklase at sinisisi mo ang iyong matalik na kaibigan. Magagawa ba ng isang pulis ang ganyang kasamaan?" Pagkatapos, dumating ang dalawang tatay. Inutusan nila ang mga pulis na pakawalan agad ang kanilang mga anak. Kinausap ng kapitan ang dalawang tatay sa opisina. Nagmakaawa sila na tulungan ang kanilang mga anak. Ngunit sabi ng kapitan na wala siyang magagawa dahil napakalinaw ng mga ebidensya. Nang makita nilang wala ang pangalan ni Hyun Jun-oh sa ulat ng pagsusuri, nagwala sila.
Gusto niyang lumabas at sabihin ang katotohanan. Ngunit kalmadong sinabi ng kapitan na ang mga tao sa labas ay nasa panig niya. Maaari ba nilang baliktarin ang sitwasyon sa kanilang mga salita? Nang makita ito, lumuhod ang dalawang tatay at nagmakaawa sa kapitan. Handa nilang gawin ang anumang sabihin niya, basta't pakakawalan lang ang kanilang mga anak. Tinawag ng kapitan ang pulis at pinapasok sa opisina. Nagpasya silang ipaliwanag ang sitwasyon ng kaso ng ganito. Ang tatlong lalaki at si Shim Boyong ay nag-inuman sa bodega noong araw na iyon, pagkatapos ay umalis si Hyun Jong-oh. Ang dalawa pa ay nagtangkang gahasain si Shim Boyong, ngunit nakita sila ni Go Jong-woo at tumakas. Sa huli, si Go Jong-woo na lasing ay pumunta sa bodega kasama ang kanyang nobya at pinatay silang dalawa doon. Sa ganitong paraan, wala silang dahilan para baliktarin ang kaso. Sapat na ang kaso ng panggagahasa laban sa dalawa pa. Ang krimen na panggagahasa ay may 15 taong statute of limitations. Kakailanganin ng mahabang panahon. Kung kukuha sila ng magaling na abogado, magkakaroon sila ng pagkakataong hindi makulong. Tungkol sa kung bakit nasa kamay ni Hyun Jong-oh ang mga gamit ng biktima, sinabi ng kapitan na kukumbinsihin niya ang kanyang anak na magbigay ng angkop na dahilan. Sinabihan ng dalawang tatay ang kanilang mga anak na magbigay ng magkaparehong pahayag. Ngunit ayaw niyang Bayong Mu na maging isang bilanggo mula sa pagiging pulis. Hindi niya ito matanggap, syempre. Gayunpaman, kinumbinsi ng kanyang ama ang kanyang anak na kung gusto niyang makatakas sa parusa, kailangan niyang sundin ang kanyang sinasabi. Kung hindi, mas magiging komplikado ang mga bagay. Nang umuwi ang kapitan, nakita niyang nakatakas ang kanyang anak. Natakot siya na baka sabihin niya ang totoo, kaya tinawagan niya ang dalawa pang ama para tulungan siyang hanapin ang kanyang anak. Samantala, kailangan niyang makipagkita sa mambabatas para pag-usapan ang trabaho. Nakaranas ng matinding emosyonal na stress si Hyun Jong-oh. Saan man siya tumingin, nakikita niya ang imahe ni Park Bo-yoon. Si Go Jong-woo ang nakatagpo kay Hyun Jong-oh. Hindi na niya kaya ang stress, kaya nagpasya siyang sumuko. Dinala siya ni Go Jong-woo sa himpilan ng pulisya. Nagulat ang lahat sa istasyon ng sumuko si Hyun Jong-oh. Sinimulan ni Noh Sang-cheol ang interogasyon. Nakatanggap ng utos ang dalawang ama mula sa kapitan, kaya pumunta sila sa himpilan ng pulisya para pigilan si Hyun Jong-oh. Ginamit nila ang dahilan na nag-aaway ang kanilang mga anak at pinilit si Noh Sang-cheol na lumabas para tingnan ang sitwasyon. Nais ni Go Jong-woo na tanungin ang kanyang kaibigan ng ilang katanungan. Kaya humingi siya ng permiso kay Noh Sang-cheol. Nakaisip siya ng paraan para saktan siya ni Go Jong-woo at ikulong siya kasama ang dalawa. Tinanong sila kung bakit nila ginawa iyon kay Shim Boyong. Sumagot siyang Bayong Mu na dahil mayaman at matalino ang pamilya ni Go Jong-woo, kaya hindi siya nagustuhan ni Shim Boyong. Kasalanan ng bida kung bakit niya ginahasa si Shim Boyong. Ang mga taong walang self-respect ay mailibo-libong dahilan para sisihin ang iba sa kanilang mga pagkakamali. Tinanong ni Go Jong-woo kung sino ang nagmaneho ng kanyang sasakyan noong araw na iyon, ngunit hindi siya sumagot. Nang bumalik si Noh Sang-cheol para mag-imbestiga, nawawala na si Hyun Jong-oh. Kinuha na ng kapitan ang kanyang anak. Pagkatapos, pinakausapan niya si Hyun Jong-oh sa telepono kasama si Hyun Jong-oh. Ang dahilan, kung makulong ka, sino ang mag-aalaga sa kapatid mo? Sa ganitong paraan, napilitang magsinungaling muli si Hyun Jong-oh. Sinabi niya sa kanyang pahayag na nang bumalik siya sa bodega, noong araw na iyon, dugo lang ang nakita niya. Dahil sa takot, kinuha niya ang mga gamit ni Shim Boyong at tumakbo pabalik ng bahay. Nang gusto pang magtanong ni Noh Sang-cheol, pumasok ang kapitan at pinigilan siya. Ang pagtatago ay napakalinaw na nakakatuwa na ito para kay Noh Sang-cheol. Alam ni Go Jong-woo na hindi tumupad sa kanyang salita si Hyun Jong-oh, kaya hinabol niya ito. Sa daan, naaksidente siya. Nakita ito ni Hyun Jong-oh ngunit umalis lang. Habang pauwi ang kapitan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak. Sinabi niya na nasa bodega siya. Galit siyang tumakbo doon at nakita niya na nagpakamatay ang kanyang anak. Niyakap ng kapitan ang katawan ng kanyang anak. Nang hindi niya alam na siya ang nagtulak sa kanya sa ganoong matinding stress hanggang sa kamatayan. Nababalitaan ng tatay ni Shim Boyong ang tungkol sa panggagahasa sa kanyang anak. Dali-dali siyang tumakbo sa restaurant at nagsimulang magbato ng mga bato sa pinto. Pagkatapos ay dumating ang dalawang tatay. Lumuhod sila at humingi ng tawad sa tatay ni Shim Boyong at ipinaliwanag na ang kanilang mga anak at si Shim Boyong ay nagmamahalan noon. Ang kanilang pakikipagtalik ay kusang loob. Lalo itong nagpagalit sa tatay ni Shim Boyong. Agad na inalok ng dalawang tatay ang pera para kumbinsihin siya. Ngunit wala siyang pakialam sa mga pera na iyon. Sa huli, umalis siya. Hindi napigilan ni Haseol ang kanyang sarili na magalit nang makita ang kanilang palabas. Tumakbo siya sa loob at tinawagan si Go Jong-woo at nalaman niyang na ospital ito. Pagkatapos ay dali-dali siyang tumakbo doon para tingnan ang sitwasyon. Hindi gusto ng tatay ni Shim Boyong na mabaliwala ang kanyang anak, kaya pumunta siya sa himpilan ng pulisya para magtanong. Ang pulis na iyon ay nag-imbento ng kwento. Sabi niya na kahit na natagpuan ang ikiki ng dalawa sa panty ni Shim Boyong, hindi ibig sabihin na ginahasa siya. Dahil walang tiyak na ebidensya, nagpasya ang pulisya na ang pakikipagtalik ay kusang loob. Ang bangkay ni Hyun Jong-oh ay inilipat na palabas ng bodega. Pag-uwi ng kapitan, natagpuan niya ang suicide note ng kanyang anak. Kaya pala, noong araw na iyon, pagkatapos niyang bumalik sa bodega, nakita ni Hyun Jong-oh na nasaktan si Shim Boyong kaya lumapit siya para magtanong. Sa takot, tumakbo siya palayo. Habang tumatakbo siya pababa ng hagdan, hindi sinasadyang natisod si Shim Boyong at bumagsak sa isang makinang pang-araro.
Nagkagulo ang mga tao nang makita ang eksena. Gusto ni Hyun-jun-oh na tumawag ng pulis, ngunit pinigilan siya ni Yang Bae-ong-mu. Pagkatapos, may boses ng ibang tao ang narinig. Ipinapakita nito na walang kinalaman si Hyun-jun-oh sa kaso. Kaya't nagpa siya ang kapitan na pumunta sa kulungan at salakayin si Yang Bae-ong-mu. Sa loob ng mahabang panahon, hindi niya naiintindihan na walang kinalaman ang kanyang anak sa kaso. Nang pumunta si Noh Sang-cheol sa bahay ni Hyun-jun-oh, hindi niya nakita ang suicide note. Nakita lang niya na may pilit na binuksan na pinto. Sa kalsada, nang maaksidente si Go Jeong-woo, naitala ng kamera ang larawan ni Hyun-jun-oh na nakita ito, ngunit walang ginawa. Akala ni Noh Sang-cheol na nagpakamatay si Hyun-jun-oh dahil hindi na niya matiis ang pagkakasala. Pumunta si Ha-seol sa ospital. Hindi malaki ang problema ni Go Jeong-woo, ngunit kung hindi maganda ang paggaling, maaari itong humantong sa cerebral atrophy. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakabawi sa ilalim ng pangangalaga ng mga doktor. Kinabukasan, pinawalang sala sina Yang Bae-ong-mu at Shin Min-soo. Hindi sumuko si Noh Sang-cheol. Sinuri niyang muli ang buong file ng lumang kaso at natagpuan ang video ng naunang pahayag ni Go Jeong-woo. Labis siyang ginulo hanggang sa hindi siya makapagsalita ng maayos. Pagkatapos, inakay siya ng pulis na ilarawan ang kaso at inulit niya ang mga salita ng pulis. Malinaw na hindi magagamit ang ebidensyang ito. Bago ang paglilitis, natagpuan ng pulisya ang isang pala sa sasakyan ni Go Jeong-woo. Ngunit ang bangkay ay itinapon sa kanal at hindi inilibing. Lahat ng ebidensya ay napakamalabo. Hindi malinaw ang mga detalye, ngunit mabilis na isinara ang kaso. Ang isang pulis na may kaunting karanasan ay makikita agad na may mali. Nagising si Go Jeong-woo. Ang unang ginawa niya ay tawagan si Noh Sang-cheol. Habang nagmamaneho siya papunta sa ospital, tumakbo siya palabas ng walang tsinelas. Ninerbiyos siya at tinanong ang kalagayan ni Hyun-jun-oh at saka lang niya nalaman na patay na ito. Natatakot si Noh Sang-cheol na baka saktan ng mga tao sa nayon si Go Jeong-woo, kaya dinala niya siya sa kanyang bahay. Nagdaos ng libing para kay Hyun-jun-oh. Dumalo rin ang mambabatas at ang kanyang asawa. Pagkatapos, nakipagkita siya sa kapitan tungkol sa lumang kaso 15 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, hindi pa kapitan ang kapitan. Ang mambabatas ay bagong miyembro pa lamang ng pambansang asemblya. May kaso ng 2 estudyanteng babae na namatay, ngunit hindi natagpuan ang kanilang bangkay. Ang pagpapaliban nito ay makakaapekto sa kanilang karera, kaya inutusan ng mambabatas ang kapitan na isara ang kaso sa lalong madaling panahon. Ang gantimpala para sa kapitan ay ang kanyang kasalukuyang posisyon, kaya't ang kaso ay isinara sa wala pang 3 buwan. Alam ng mambabatas na hindi madaling palalampasin ng kapitan ang pagkamatay ni Hyun-jun-oh, kaya inalok niya sa kanya ang paglilipat. Lahat ay may kani-kanilang sariling layunin, pagiging makasarili at kasakiman. Isinulat ni Noh Sang-cheol sa pisara ang lahat ng kanyang mga hinala tungkol sa pagkamatay ni Shin Bo-yeong at ng nobya ni Go Jeong-woo. Ang huling itsura lamang ng dalawa ang naaalala ng bida nang makita niya ang mga ito. Ang hindi niya inaasahan ay ang sinundan ng kanyang Ki-opa ang lokasyon ng kanyang telepono. Nang malaman niyang kasama niya si Noh Sang-cheol, lalo siyang nag-alala. Anong sikreto ang itinatago ng Ki-opa? Sa kabilang banda, nakatanggap ang masamang doktor ng isang pakete. May singsing sa loob nito. Nagulat siya nang makita ito. Akala ng bida, may panlimang tao pa na nasa bodega noong araw na iyon bukod sa 4. Posible na si Shin Chuho ang taong iyon dahil binanggit ni Ha-seol na gumuhit siya. Ang guhit ay tunay na naglalarawan kung paano nangyari ang krimen. Siguro siya ang tanging saksi. Kasalukuyang nasa ospital si Shin Chuho. Sinabi na nagpapagamot siya, ngunit ang totoo, nakakulong siya dahil alam niya ang katotohanan sa likod ng kasong ito. Bukod pa rito, may iba pang hinala. Kung hindi si Hyun-jun-oh, Yang Bae-ong-mu at Shin Min-soo ang nagmamaneho ng sasakyan at lalong hindi si Hyun-soo dahil hindi siya marunong magmaneho, ibig sabihin ay may ika-6 na tao sa bodega. Ang taong ito ay alam kung nasaan ang susi ng sasakyan at tinulungan silang gumawa ng peking eksena ng krimen. Posible na ang mga tatay ang nasa telepono ni Shin Bo-yeong. Maraming mensahe ng paghingi ng tawad mula sa kanyang ina ang ipinadala sa kanya. Kaya naghinala ang dalawa na may ginawa ang kanyang ina na nagpagalit sa kanya kaya hindi siya sumasagot sa mga mensahe. Gumawa ang kapitan ng isang nakakagulat na desisyon. Dinala niya si Shin Min-soo sa tabi ng ilog. Pinilit niya si Shin Min-soo na aminin na si Yang Bae-ong-mu ang nasa likod ng lahat para makaganti sa kanyang anak. Nagpunta si Noh Sang-cheol upang hanapin ang ina ni Shin Bo-yeong. Kinatatakutan niyang mabunyag ang kanyang masamang ginawa kaya hindi niya inamin na nakita niya ang kanyang anak na babae. Sa daan pa uwi, na aksidente siya. Nagpapaalala ito sa kanya ng kanyang pagtatanong. Sinabi ng pulis na ang kanyang kotse ay bumangga sa isang poste at nasira ang ilaw ng kotse. Ngunit walang ebidensya nito sa file. Hindi kaya ayaw nilang ibunyag ang impormasyon ng driver kaya tinatakpan nila ito. Nakatanggap si tatay ni Boyaong ng tawag mula sa may-ari ng restoran. Sinabi nila sa kanya na pumunta upang kunin ang pera. Kunwari siyang nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Ngunit ginagamit lamang niya ito upang makakuha ng kabayaran. Sa loob ng 15 taon, hindi naglakas loob ang nanay ni Boyaong na magreklamo tungkol sa patuloy na pang-aabuso ng kanyang asawa.
Pumunta si Jeongwoo sa bahay ni Byung-woo upang malaman kung sino ang nagmaneho ng sasakyan noong araw na iyon. Ngunit bago pa man siya makatapos magtanong, dumating ang pulisya at inaresto si Byung-woo para sa pagpatay. Napag-alaman na si Min-soo ay pumunta sa himpilan ng pulisya at isiniwalat ang lahat tulad ng sinabi ng kapitan na nagresulta sa pag-aresto kay Byung-woo. Bago siya inaresto, biglang sinabi ni Byung-woo na si Yeong-sil ang utak sa likod ng lahat. Pagkatapos nito, hinanap ni Jeongwoo si Yeong-sil upang tanungin siya, ngunit nagsinungaling pa rin siya na hindi siya pumunta sa warehouse noong araw ng krimen kahit na siya ang ikalimang tao sa pinangyarihan. 15 taon na ang nakalilipas, habang umiinom si Jeongwoo sa bahay, dumating si Yeong-sil sa kanyang bahay. Pagkatapos ay nagsimula silang uminom at mag-usap. Sinabi ni Yeong-sil na pagkatapos niyang mag-aral sa kolehiyo, kung nasa malayo sila, hihiwalayan ba ni Jeongwoo ang kanyang kasintahan? Sinabi niya na hindi mangyayari iyon. Sa puntong ito, hindi na nakayanan ni Yeong-sil kaya't diretsahan niyang sinabi kay Jeongwoo na ang kanyang kasintahan ay nakikipag-date sa ibang lalaki at tumatanggap ng maraming mamahaling regalo mula sa kanya. Kahit na sinabi ni Yeong-sil ang totoo, hindi pa rin naniwala si Jeongwoo. Galit siyang pinalayas siya. Nag-udyok ito ng madilim na panig sa kanyang kaibuturan. Bumalik sa kasalukuyan, nang tanungin ni Jeongwoo si Yeong-sil tungkol sa sinabi ni Byung-woo na siya ang mastermind sa likod ng lahat, agad itong itinanggi ni Yeong-sil. Sinabi niya na ginamit ni Byung-woo ang sitwasyon upang i-blackmail siya at sinabi kay Jeongwoo na huwag maniwala sa kanya. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Jeongwoo. Tinanong ni Yeong-sil kung pulis si Sang-cheol na ikinagulat ni Jeongwoo, ngunit hindi niya ito pinansin. Kumakain si Haseol kasama si Min-soo. Sinadya niyang tanungin siya tungkol sa katotohanan. Kahit na nasa bingit na ng pagbagsak si Min-soo, tumanggi pa rin siyang sabihin kung sino ang nagmaneho ng sasakyan at nagtapo ng bangkay. Bukod pa rito, nagsimula siyang maging agresibo kay Haseol. Sa kabutihang palad, dumating si Jeongwoo sa tamang oras upang kunin siya. Sa istasyon ng pulisya, ibinato ni Sang-cheol ang AXP sa pulis na nangangasiwa sa kaso noong nakaraang taon. Tinanong niya ito kung bakit. Noong tinanong si Jeongwoo, binanggit niya na naaksidente si Jeongwoo sa daan na may saksi na nakakita nito, ngunit hindi ito nabanggit sa file ng kaso. Nagduda si Sang-cheol na may nagtanggal ng kamera upang itago ang katotohanan. Pagkarinig nito, agad na nagpanik ang pulis. Ginamit niya ang galit upang palayasin si Sang-cheol. Ang kotse ni Jeongwoo noong nakaraang taon ay napakahalagang ebidensya ngayon, ngunit paglabas niya sa bilangguan, hindi na niya ito makita. Ginamit ni Byung-woo ang kanyang karapatang manahimik at tumangging magsalita. Muling inimbestigahan ni Jeongwoo at Haseol ang pinangyarihan ng krimen. Gumuhit siya ng larawan ng nakita niya sa isang painting ni Suo, isang babae na nakahiga sa isang pulang dugo, na walang pakialam na tinitingnan ng apat na iba pa. Maaaring si Boyaong ang babae sa painting, at ang tatlo pa ay sina Byung-woo, Min-soo, at Jeon-oh. Kaya, sino ang isa na nakasuot ng hoodie at sombrero? Hindi alam ni Haseol, ngunit alam ni Jeongwoo na si Yeong-sil ang taong nakasuot ng hoodie noong araw na iyon. Kinabukasan, nagsimula silang maglagay ng mga flyer upang maghanap ng mga saksi sa aksidente. Nang makita ito ng pulis, agad siyang pumunta at pinunit ang mga ito. Nakita ito ng bida at kalmadong lumapit. Ang pulis lamang ang hindi makontrol ang kanyang damdamin at gustong sugurin si Jeongwoo. Gayunpaman, dahil maraming tao sa lugar, ginamit niya ang dahilan na hindi pinapayagan ang pagdidikit dito upang sirain ang lahat ng ginawa ni Jeongwoo. Pagkatapos nito, kumain sina Sang-cheol, Jeongwoo, at Haseol ng magkasama. Natagpuan niya ang impormasyon ng kotse pagkatapos na maaresto ang bida. Ang kotse ay ibinalik sa kanyang ama. Karaniwan, matapos ang isang kaso, ibinabalik ang kotse sa may-ari. Ngunit kakaiba ang kasong ito dahil mas maaga itong naibalik kaysa sa normal. Malinaw na pagtatago ng ebidensya ito. Kung mahanap ito, mataas ang posibilidad na mapapatunayan na naaksidente si Jeongwoo noong nakaraang taon at maging ang ilang bakas ni Boyaong at mga fingerprint ng salarin. Naisip ni Jeongwoo na hindi ibebenta ng kanyang ama ang kotse na ito. Siguradong ipinadala niya ito sa isang scrapyard. Natagpuan ni Haseol ang isang scrapyard sa labas ng bayan tulad ng sinabi ni Jeongwoo. Nagpa siya si Sang-cheol na pumunta doon upang tingnan ito, habang si Jeongwoo naman ay umuwi upang hanapin ang resibo. Kontrata na may kaugnayan sa kotse. Binisita ni Yeong-sil si Byung-woo. Sa pagkakataong ito, itinanggi niya ang lahat ng ginawa niya. Natawa si Byung-woo pagkatapos marinig ito. Sa araw ng krimen, iminungkahi ni Yeong-sil na itago ang pagkamatay ni Boyaong. Sinabi niya na kung ire-report nila ang bagay na ito sa pulisya, hindi lang matatapos ang kanilang kinabukasan, kundi madadamay din ang kanilang mga magulang. Si Byung-woo ay isang taong mahilig magsisihan sa iba. Sinisihan niya si Yeong-sil. Kung hindi niya mailabas si Byung-woo, sasabihin niya ang katotohanan. Si Yeong-sil ay hindi madaling apihin. Base sa kanyang mahusay na pag-arte, umiyak siya at nagsinungaling na binablackmail siya ni Byung-woo. Galit siya at nagwala. Nang dumating si Sang-cheol, mas lalong umiyak si Yeong-sil para maniwala ang iba sa kanya. Pagkatapos, binisita ng ama ni Byung-woo ang kanyang anak. Paulit-ulit niyang hinampas ang kanyang ulo sa salamin at sinisisi ang tadhana. Para iligtas ang kanyang anak, pumunta siya sa kapitan. Dahil nahanap na ng pulisya ang
ang lahat ng ebidensya at saksi, walang magawa ang kapitan. Nang makita ito ng ama ni Byung-mu, nagbanta siyang sasabihin ang totoo. Noong araw na iyon, 4 na ama ang umiinom na magkasama. Si Byung-mu, na nasa pinangyarihan dahil sa konsensya ay itinago ang telepono, underwear, at mga gamit ni Boyaong sa kanyang backpack at dinala ito pauwi. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang ama. Lumitaw ang 3 ama sa pinangyarihan. Pinili nilang lahat na protektahan ang kanilang mga anak para umalis muna sila at ang mga ama ang naiwan para asikasuhin ang pinangyarihan. Pagkatapos, inilabas ng ama ni Byung-mu ang isang bracelet na sinasabing kay Boyaong, ngunit hindi ito pinansin ng kapitan. Hindi sapat ang ebidensyang ito upang patunayan ang anumang bagay. Wala siyang ibang magawa kundi lumuhod at magmakaawa sa kapitan na tulungan ang kanyang anak. Nakipag-ugnayan si Sang-cheol sa may-ari ng scrapyard. Tama nga, ipinadala ng ama ni Jeong-woo ang kotse doon noong nakaraang taon. Ang resibo ay nasa pabrika pa rin. Gayunpaman, nang pumunta si Sang-cheol doon, wala ang may-ari. Sinabi ng empleyado sa kanya na nagtatago lamang sila ng mga file ng kotse sa loob ng 15 taon. Kaya bakit sinabi ng may-ari kanina na nasa kanya pa rin ang resibo? Agad siyang tumawag muli at sinabi ng may-ari na hindi na niya ito makita. Sa totoo lang, kasama ng may-ari ang kapitan at ang pulis. Inasahan na nila ito kaya nakipagsabwatan sila sa may-ari ng scrapyard para magsinungaling kay Sang-cheol. Inakala nila na nasira na ang kotse, ngunit pumunta pala ang ama ni Jeong-woo sa ibang lugar para panatilihing buo ang kotse. Pag-uwi ng kapitan, nakita niya ang ama ni Boyaong sa harap ng kanyang bahay. Nag-away silang dalawa dahil nasa bahay ng kapitan ang nanay ni Boyaong. Kaninang umaga, tinawagan siya ng nanay ni Boyaong na may pasa dahil binugbog siya ng kanyang asawa. Nang makita ito ng kapitan, dinala niya ito sa kanyang bahay. Matapos makipag-usap sa pamilya ni Boyaong, pumunta ang ama ni Minsu para makipag-usap sa kapitan. Alam niya na sinabi ng kapitan kay Minsu na isumbong si Byung-mu. Nag-guilty si Minsu kaya hindi siya umuwi buong araw. Sa araw ng krimen, isinakay ng 3 ama ang katawan ni Boyaong sa kotse ni Jeong-woo. Pagkatapos, nakatanggap ng tawag ang kapitan mula sa opisina, kaya't kailangan niyang bumalik kaagad. Ibinigay niya ang gawain sa 2 iba pa na itapon ang bangkay. Sa pagkakataong ito, ginamit ng ama ni Minsu ang insidente upang takutin ang kapitan na pinipilit siyang dalhin sina Byung-mu at Minsu pa uwi ng ligtas. Nakita ni Haseol at Jeong-woo ang resibo ng pagdeposito ng kotse sa bodega sa pagitan ng mga kalakal. Agad siyang tumakbo doon. Sabay-sabay ding tumakbo sina Sang-cheol at ang pulis sa bodega. Hinarang niya ang pulis upang payagan si Jeong-woo na hanapin ang kotse sa loob. Sa huli, lumitaw ang kotse. Hindi kailanman naniwala ang ama ni Jeong-woo na mamamatay tao ang kanyang anak. Kaya iningatan niya ang kotse sa loob ng mahabang panahon. Sa puntong ito, sinubukan ng pulis na tumakbo at sirain ang ebidensya. Ngunit pinigilan siya ni Sang-cheol. Sinabi niya na ito ay personal na ari-arian ni Jeong-woo, kaya't wala siyang karapatang galawin ito. Ginamit ng pulis ang kapitan upang takutin si Sang-cheol nang hindi niya alam na tinawagan na ni Sang-cheol ang departamento ng pulisya sa Seoul upang kunin ang isa-0 ebidensya upang imbestigahan ang panggagahasa at pagpatay kay Boyaong. Nag-aalala ang pulis at inireport ito sa kapitan. Nag-aalala ang kapitan dahil sa pagbabanta ng ama ni Minsu. Noong araw na iyon, gusto lang niyang iligtas ang kanyang anak, ngunit sa huli, hindi na nakayanan ni John O ang bigat ng konsensya, kaya't nagpakamatay siya. Ang mga tauhan ng Forensic Institute ang nagpatuloy sa pagkuha ng ebidensya. Hindi lang sila naghanap ng mga fingerprint, dinala rin nila ang pala na nasa likod ng kotse. Matapos ipaalam ito sa kapitan, tinawagan niya ang Forensic Institute at sinabi sa kanila na i-update siya sa investigasyon sa lalong madaling panahon. Ibinigay din ng kapitan ang otoridad na imbestigahan ang kaso kay Sang-cheol. Hindi naintindihan ng pulis ang ginawa ng kapitan, ngunit ipinaliwanag niya na habang hinaharangan ang investigasyon, mas nagiging seryoso ang problema. Ang kapitan ang sasalo sa lahat ng responsibilidad. Naantig ang pulis sa kanyang mga salita. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na mabilis na hanapin ang mga saksi sa aksidente noong nakaraang taon. Ang taong ito ay tiyak na magpapatunay na inosente si Jeong-woo. Tinulungan ni Haseol si Jeong-woo na gumawa ng isang post sa computer. Matapos niyang i-post ito online upang makahanap ng mga saksi, nakakuha ito ng atensyon ng maraming tao dahil may kasama itong gantimpala. Ngunit sa lahat ng mga taong lumapit sa kanila, wala ni isa ang tunay na saksi. Pagkatapos, nakatanggap si Haseol ng tawag. Tumpak na inilarawan ng taong ito ang nangyari 15 taon na ang nakakaraan. Ngunit naunahan sila ng pulis. Pumunta siya sa bahay ng saksi at sinabi na ang taong nag-post ng balita ay isang mamamatay tao at magiging abala ang saksi kung makikialam siya sa kasong ito. Pagkatapos, sumang-ayon ang saksi sa pulis na manahimik. Nang mayabang siyang lumabas, dumating si Jeong-woo. Sa sandaling iyon, lumabas ang saksi. Nagpasya siyang sabihin ang lahat upang hindi na siya makonsensya. Noon pala, ang lumabas sa kotse ay hindi si Jeong-woo, kundi dalawang nasa katanghali ang gulang na lalaki. Kasabay nito, naglabas ang Forensic Institute ng ilang mahalagang ebidensya. Ang sanhi ng pagkamatay ni Boyaong ay hindi dahil sa pagkakabangga. Ang matinding pinsala ay isang malakas na suntok sa kanyang noo. Ang pinsalang ito ay 78% na tugma sa talim ng pala na nasa kotse. Lalo pang natakot si Minsu na madamay siya sa kaso, kaya pumunta siya sa bahay ni Yeong-sil para humiram ng pera para manirahan sa ibang bansa. Sinabi rin niya na nagde-date sina Jeong-woo at Haseol. Nang marinig ito ni Yeong-sil, agad siyang nag-alala. Ang kanyang pagmamahal ay napakamapilit. Sa labas, siya ay mukhang mapagpakumbaba, ngunit sa loob, siya ay lubhang mapanganib. Upang maging artista, inakusahan niya ang
ang direktor ng pang-aabuso at pagkatapos ay sinabi na nag-audition lang siya para mapahanga ang kanyang ahente. Pag-uwi, sinabi ni Sang Cheol kay Jeong-woo na ang kanyang kasintahan ay pinatay ng mga kriminal sa kanilang kasal. Iyon ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ni Sang Cheol ang mga kriminal. Nagpa siya ang nanay ni Boyaong na hiwalayan ang kanyang asawa. Pagkatapos, nakipagkita siya sa kapitan at binalaan siya na ang kanyang asawa ay may baril sa kanyang kamay. Siya ay napakabaliw kaya maaaring gumawa siya ng isang bagay na wala sa kontrol. Upang protektahan ang kanyang anak, muling pinuntahan ng ama ni Byung-moo ang kapitan. Sinabi ng kapitan na natagpuan na ni Jeong-woo ang kotse at nakuha na ng Forensic Institute ang mga fingerprint mula rito. Posible na ang dalawang ama ay mapapawalang sala, kaya mas mabuting sumuko na sila. Nang marinig ito ng ama ni Byung-moo, sinabi niya ang lihim na matagal na niyang tinatago. Sa araw ng krimen, matapos dalhin si Boyaong sa lugar ng pagtatapon ng bangkay, binuksan nila ang trunk at nakita na gumalaw ang kamay ni Boyaong. Nagising siya at humingi ng tulong, ngunit ginamit ni tatay ni Min-soo ang pala upang patayin siya upang itago ang buong krimen. Nabigla ang kapitan nang marinig niya ito. Hindi niya alam ang tungkol dito. Dahil alam niyang duwag ang ama ni Byung-moo, binigyan siya ng kapitan ng ideya. Pagkatapos, hinanap niya ang ama ni Boyaong. Malungkot siyang nagdiborsyo, dala ng ama ni Byung-moo ang bracelet ni Boyaong. Ito ang unang regalo sa kaarawan na binili niya para sa kanyang anak na babae. Napakasaya ni Boyaong nang matanggap ito. Sinabi ng ama ni Byung-moo ang totoo na ang pumatay kay Boyaong ay hindi si Jeong-woo, kundi ang kanilang matalik na kaibigan. Alam ng ama ni Min-soo na ang ama ni Boyaong ay impulsibo. Kung gagawa siya ng aksyon, ang lahat ay dapat masisihin sa kanya. Natanggap ni Sang Cheol ang resulta ng fingerprint test mula sa Forensic Institute. Sumunod na natanggap ito ng kapitan. Ang lahat ay ayon sa inaasahan ni Sang Cheol. Si Suo ay nasa ospital. Patuloy na minomonitor siya ng doktor. Pagkatapos ay natuklasan niya. Tahimik na nagpipinta si Suo sa kanyang silid. Ang painting ay naglalarawan ng pinangyarihan ng pagpatay. Mayroon ding painting sa kama na nagpapakita ng isang lalaki na gumagamit ng wrench para saktan ang ulo ng isang babae. May isang pulis na nakatayo malapit. Alam ni Suo ang lahat. Hindi na siya nagtago pa at umamin sa harap ng doktor. Sa araw ng krimen, matapos linisin ni Yeong-sil ang pinangyarihan sa warehouse, narinig niya ang boses ng kasintahan ni Jeong-woo at ng doktor. Nang pumasok sila sa warehouse, agad silang naging malapit sa isa't isa. Hindi komportable ang kasintahan ni Jeong-woo na suot niya ang wedding ring, kaya't itinapon niya ito. Natakot ang doktor na mawala ang singsing kaya agad niya itong hinanap. Sa panahong iyon, nakikipag-usap ang babae sa kanyang ina sa telepono. Hindi mahanap ng doktor ang singsing, kaya't nag-away sila ng kanyang kasintahan. Habang hindi niya makontrol ang kanyang damdamin, pinatay niya ito. Pagkatapos umalis ng doktor, pinatay ni Yeong-sil ang telepono ng babae. Pagkatapos ay nilinis niya ang pinangyarihan at itinapon ang bangkay sa ilog. Itinago lamang niya ang telepono at singsing. Hindi lang iyon, habang ginagawa ng doktor ang krimen, lihim niya itong kinunan. Nalaman ng kongresista na walang iba, kundi si Yeong-sil ang nagpadala ng mga nagbabantang mensahe sa kanyang asawa. Pumunta siya sa bahay ni Yeong-sil para alamin ang lahat. Nang malaman ng ama ni Boyaong ang katotohanan, pumunta siya sa restaurant na may baril sa kanyang kamay. Lumitaw sina Jeong-woo at Haseol upang pigilan siya, ngunit walang saysay ang kanilang pagsisikap. Sa huli, binaril pa rin niya ang ama ni Min-soo. Sa ganoong paraan, nilisan ng ama ni Min-soo ang mundo. Bago siya mamatay, galit na galit siyang tinawag ang pangalan ng kapitan. Natakot si Min-soo at namanhid ang kanyang utak. Nagdadalamhati rin si Jeong-woo dahil hindi pa rin sinabi ng kanyang ama ang katotohanan. Noong gabing iyon, nagmamaneho ang dalawang ama ng may takot. Nag-away silang dalawa sa kotse at aksidenteng na aksidente. Nagkataon, nakita iyon ng isang saksi na dumadaan. 15 taon na ang lumipas, siya mismo ang tumayong saksi na ang dalawang ama ang nagmaneho ng kotse at nagtapon ng bangkay. Binalaan ng ama ni Min-soo ang ama ni Byung-moo na huwag sabihin ito sa sinuman. Dahil siya ay isang duwag, 15 taon na ang lumipas nang nasa panganib ang kanyang anak. Nasabi niya ito sa kapitan. Habang pinupunasan nila ang mga fingerprint sa kotse, nakita ng ama ni Min-soo ang bracelet na nahulog ni Boyaong sa kotse. Pagkatapos, inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Bumalik sa kasalukuyan, natanggap ni Sang Cheol ang ulat ng pagsusuri mula sa Forensic Institute. Kinumpirma nila na namatay si Boyaong dahil sa matinding suntok sa ulo at natagpuan ang mga fingerprint ng ama ni Min-soo sa pala na nasa trunk. Sa sandaling ito, pumasok ang pulis sa opisina ng kapitan upang i-report ang tungkol sa pagbaril sa restaurant. Patay na ang ama ni Min-soo. Agad silang tumakbo doon upang tingnan ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, lumabas sa telepono ng kapitan ang isang mensahe mula sa ama ni Byung-moo na nagsasabing dapat siyang sumunod sa kanilang kasunduan. Kunin ang anak ko. Malinaw na plano ito ng kapitan, ngunit umarte pa rin siya na parang wala siyang alam. Dumating ang pulis sa pinangyarihan at nakita si Jeong-woo doon, kaya't agad siyang sinisi. Ngunit tinulungan siya ni Haseol na linawin ang kanyang pangalan. Matapos patayin ang ama ni Boyaong, tumakbo siya pauwi. Sa sandaling ito, pinalibutan na ng pulisya ang kanyang bahay. Pinayagan lamang ng ama ni Boyaong na lumapit ang kapitan sa pinangyarihan. Ginamit niya ang kaso ni Boyaong upang guluhin ang damdamin ng kanyang ama. Sa huli, lumitaw si Sang Cheol mula sa likuran at matagumpay na inaresto
kaso ang kriminal. Sa ngayon, kailangan ng kapitan ng isang tao na papalit sa kanya dahil nagkaroon ng pagkakamali sa kaso noong nakaraang taon. Ang sinasakripisyo ay ang pulis na responsable sa pagtatanong kay Jeong-woo noong nakaraang taon. Hinawakan niya ang pulis sa kwelyo at sumigaw na dapat siyang managot sa nangyari. Lubos na naguluhan ang pulis sa biglaang sitwasyon. Sinimulan ni Sang Cheol ang pagtatanong sa ama ni Boyaong. Sinabi niya na matapos niyang matanggap ang bracelet at marinig ang lahat mula sa ama ni Byong-mu, nalaman niyang ang ama ni Minsu ang pumatay sa kanyang anak na babae, kaya't pinatay niya ito. Noong gabing iyon, nagbakasyon sa ibang bansa ang mga magulang ni Jeong-woo. Nag-inuman ang apat na ama at siya ang unang umalis. Pagkatapos nito, nangyari ang trahedya tulad ng alam nila. Inamin din ng ama ni Boyaong na siya ang nagtulak sa nanay ni Jeong-woo mula sa tulay. Sa ilalim ng garantiya ng kapitan, napawalang sala siya. Ngunit hindi nagsisi ang ama ni Boyaong sa pagpatay sa ama ni Minsu. Nakonsensya lamang siya dahil sa masamang pagtrato sa pamilya ni Jeong-woo. Pagkatapos, naaresto ang ama ni Byong-mu sa kulungan. Sinabi niya sa kanyang anak na isisi ang lahat sa ama ni Minsu. Binalaan ni Byong-mu si Minsu na huwag magsalita, kung hindi sila palalagpasin ng kapitan. Si Minsu ay isang duwag at umiiyak lang. Matapos tanungin ni Sang Cheol, alam ng ama ni Byong-mu na nanonood ang kapitan, kaya isinisi niya ang lahat sa ama ni Minsu. Ang pagtatapon ng bangkay at ang pagpatay ay ginawa at pinlano ng ama ni Minsu. Ang lahat ng tungkol sa pagkakaroon ng kapitan sa pinangyarihan. Itinanggi niya at sinabing hindi kapanipaniwala ang sinabi ng tatay ni Boyun. Ano ang kailangan mong makamit sa pag-inom kasama ng mga makapangyarihang tao tulad ng isang kapitan? Ang kapitan ay nagmamasid sa labas at hindi maiwasang mapabuntong hinina. Pagkatapos ay tinanong ni Noo Sang Cheol ang kapitan na saan ka noong naganap ang krimen. Sinabi niya na uminom siya kasama ang isa pang opisyal. Kahit natapos na ang lahat, may masamang kutob pa rin ang kapitan. Humingi siya ng tulong sa kinatawan. Sa press conference na naglalabas muli ng resulta ng investigasyon, isinisi ng kapitan ang lahat sa pulis. Pagkatapos ay magkasamang kumain ang kapitan at ang kinatawan. Hawak ng babae ang larawan ni Suo. May isang pulis na lumabas sa pinangyarihan. Hawak din ng kapitan ang isang larawan. Sa pagkakataong ito, napakalinaw ng paglalarawan, ang mamamatay tao ay ang doktor, ang asawa ni Ra. Bukod pa rito, mayroon din siyang ilang larawan ng doktor na nakikipag-ugnayan sa kanyang kasintahan na si Dong-u. Pareho silang ginagamit ang isa't isa upang protektahan ang kanilang sarili. Hiniling ng kapitan sa kinatawan na ilipat siya sa ibang posisyon. Bukod pa rito, iminungkahi din niya na si Suo ay maaaring lumabas ng ospital. Tungkol sa pulis, sinabi ng kapitan na hindi na niya maitatago ang lahat. Nagpadala ang mga nakatataas ng isang tao upang magsagawa ng komprehensibong pagsusuri. Kaya, walang ibang pagpipilian ang pulis kundi ang magbitiw. Pagkatapos ay binigyan siya ng kapitan ng business card na parang rekomendasyon para sa bagong trabaho. Si Dong-u ay kasama ni Noo Sang Cheol. Natakot siya na hindi ligtas ang kanyang ina sa ospital. Kaya sinabi niya kay Dong-u na maglagay ng mobile positioning sa kanyang telepono. Hindi niya inaasahan na habang tinitingnan ang mobile phone ni Dong-u, natuklasan ni Noo Sang Cheol na sinusubaybayan siya ng ibang tao. Sa pamamagitan ng EPI, natuklasan niya na si Deokmi iyon. Ito ay naging hinala ni Noo Sang Cheol. May tinatago ang babaeng ito. Sa pamamagitan ng larawan na muling iginuhit ni Haseol, ang taong nakasuot ng hoodie ay si Deokmi. Kaya, bakit siya nagsinungaling na hindi pa siya nakarating sa warehouse? Sa totoo lang, pagkatapos niyang asikasuhin ang pinangyarihan noong gabing iyon, natakot si Deokmi at pinuntahan si Dong-u. Sa oras na iyon, lasing na siya. Nakita niya ang mensahe ni Dong-u na kinukulit ang kanyang kasintahan. Ito ang dahilan kung bakit tuluyang nabaliw si Deokmi. Ang kanyang pag-iisip ay naging baluktot mula noon at palagi siyang na-obses sa pagkakaroon kay Dong-u. Nagduda si Noo Sang Cheol kaya hinanap niya ang lola ng kasintahan ni Dong-u. Pagkatapos ay ipinarinig niya sa lola ang boses ni Dong-u upang malaman kung siya ba ang taong nakausap niya noong araw ng insidente. Nang marinig niya ito, agad na tumanggi ang lola dahil ang lalaking kasama ng kanyang apo ay may malalim na boses tulad ng isang guro. Dinala na si Suo sa bahay. Pagkatapos maihatid ng doktor si Suo, nasa sasakyan siya at inalala ang mga pangyayari noon. Sa panahong iyon, may biglang nagpadala ng wrench, ang sandata ng krimen, sa harap ng kanyang bahay. Dahil sa takot, itinapon niya ito sa basurahan ni Dong-u na malapit sa pinangyarihan ng krimen pagkatapos ng pagpatay. Pinunasan niya ang mga fingerprints sa wrench kaya walang nakita ang pulisya at inakala na ang wrench ang ginamit ni Dong-u sa pagpatay. Pagdating niya sa bahay, nakita ng doktor ang kanyang asawa na nakaupo sa sofa. Natuklasan ng babae na may mansa ng dugo sa damit ng kanyang asawa kaya alam niyang nakapatay ang kanyang asawa. Kaya itinago ng asawang kinatawan ang lahat. Pagkatapos makabalik ni Suo sa bahay, sinabi ng kapitan sa kanyang anak na ililipat siya sa ibang lugar. Sinabi niya sa kanyang anak na kalimutan na ang nakaraan. Tungkol kay John-oh, sinabi niya na bumalik na ito sa ibang bansa at hindi ibinunyag na nagpakamatay siya. Si Suo ay may autism, ngunit hindi siya hangal. May tinatago ba siyang sikreto? Sumulat ang pulis ng resignation letter. Pinrotektahan pa rin niya ang kapitan at hindi sinabi ang totoo. Hindi maintindihan ni Noo Sang Cheol kung bakit nagpumilit silang sisihin si Dong-u noon. Hindi siya ang pumatay. Ang lalaking narinig ng kasintahan ni Dong-u sa telepono ay malinaw na nasa edad na. Walang mga fingerprints sa wrench, ang sandata ng krimen. Bakit sinisisi ng pulis si Dong-u at pinilit siyang umamin sa lahat? Noong taong iyon, sinabi ng kapitan sa pulis na kahit na ang lahat
lahat ng ebidensya, ay tumuturo kay Dong-u. Kung ipapasa nila ang kaso sa taga-usig, ito ay tatanggihan dahil walang tiyak na ebidensya. Ginamit ng kapitan ang mental manipulation at sinabi sa pulis na gumawa ng ebidensya. Ito ang direktang nagpataw ng kasalanan kay Dong-u. Pumunta siya sa pinangyarihan at niloko ang pulis na umalis. Pagkatapos, ninakaw niya ang isang pares ng sapatos mula kay Dong-u at inilagay ang blood sample ni Buyun sa sapatos ni Dong-u. Ito ay malinaw na peking ebidensya. Kung matuklasan ito ng iba, hindi lamang siya masisisante, kundi makukulong pa siya dahil sa paninirang puri. Siyempre, hindi sasabihin ng pulis ang bagay na ito. Umalis si Noo Sang-cheol sa istasyon ng pulisya at may nakita sa kanyang sasakyan. Hindi niya inaasahan na iniwan ng pulis ang sapatos ni Dong-u, ang ebidensya na nagpakulong sa kanya noon. Matapos ang kaso, inutusan siya ng kapitan na sirain ang lahat ng ebidensya. Kahit natapat siya, hindi hangal ang pulis. Itinago niya ito kung sakaling may reklamo. Pagkatapos, nakatanggap si Noo Sang-cheol ng isang text message na may bagong impormasyon. Ang dating kasintahan ni Dong-u ay matalik na kaibigan ng isa pang babae. Nahanap ni Noo Sang-cheol ang address ng babaeng ito at agad na pumunta doon. Binisita ni Haseol ang nanay ni Dong-u at nag-usap sila. Nakita ito ni Deokme. Agad na lumitaw ang kanyang selos at pagnanais na magmay-ari. Pagkatapos, nakilala ni Dong-u ang manager ni Deokme. Sinabi niya na mahal siya nito. Umamin si Dong-u na nagpapasalamat siya kay Deokme dahil siya lang ang bumibisita sa kanya sa kulungan. Ngunit hindi niya tiningnan si Deokme bilang isang kasintahan. Nang sinabi ng manager ang mga salitang ito kay Deokme, agad siyang nabaliw at sinira ang mga gamit. Pagod na ang manager sa sitwasyong ito. Sinabi niya sa kanya na kung hindi siya mag-impact at babalik sa Seoul sa loob ng isang oras, kakanselahin niya ang kontrata nito. Malapit ng sampahan ng kaso si Byung-woo. Nagmamakaawa siya kay Dong-u na sumulat ng sulat ng pagpapatawad upang mabawasan ang kanyang kasalanan. Naramdaman niya na ang mga taong ito ay walang hiya. Gumahasa, pumatay, itinapon ang bangkay at isinisi sa kanya ang lahat. Sa huli, gusto pa nilang magsulat siya ng sulat ng pagpapatawad. Pagkatapos ng maraming beses na pagiging inosente at pagtitiwala sa mga tao sa paligid niya, hindi na madaling maniwala si Dong-u. Kung patatawarin niya ang mga taong ito, makokonsensya siya sa kanyang ama. Abala ang kinatawan sa trabaho nang makatanggap siya ng isang emergency na balita. Nag-usap sila ng kapitan at napagpasyahan na tapusin ang kasong ito sa lalong madaling panahon. Hindi niya inaasahan na nagpadala na pala si Noo Sang-cheol ng isang aplikasyon sa kriminal na institusyon upang ilipat ang kaso sa ibang lungsod. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya sa ngayon ay sirain ang lahat ng ebidensya na may kaugnayan sa kanya. Pagdating ni Noo Sang-cheol sa address, nakita niya ang babae na lasing. Pagkatapos, ilang lalaki ang lumabas mula sa katabing kotse upang kunin ang babae. Agad niyang sinundan ang kotse. Pagkatapos mag-abiso ni Noo Sang-cheol, dumating ang pulisya sa tamang oras. Pumunta siya sa kotse, inilabas ang mga kriminal at dinala ang babae. Sinabi niya na ang kasintahan ni Dong-u. Si Dong-u ay isang napakayabang na tao. Noong nakikipag-date siya sa lalaki, nakikipag-ugnayan din siya sa ibang lalaking may asawa na. Ang lalaking ito ay isang sikat na doktor. Bukod pa rito, ang kanyang asawa ay isang mayaman at makapangyarihang tao. Ang lalaki ay hindi lamang bumibili ng mamahaling damit kundi nagbabayad din ng kanyang matrikula sa kolehiyo. Kahit na tinanong niya ang mga kidnapper, hindi pa rin nila sinasabi kung sino ang nag-utos sa kanila. Si Deokme ay laging nag-iisip kay Dong-u. Noong nasa paaralan pa siya, lihim na siyang nagmamahal dito. Lahat ay maayos hanggang sa lumabas ang kasintahan ni Dong-u. Ang kanyang magandang hitsura ay nagpahanga kay Dong-u. Unti-unti silang naging malapit at nagkaroon ng relasyon. Ang patuloy na pamumuhay sa galit, ang hindi nasusukli ang pag-ibig ay nagpabago kay Deokme bilang isang sukdulang tao. Natakot siyang mahulog si Dong-u kay Haseol, gaya ng sinabi ni Minso bago siya bumalik sa Seoul. Tinawagan niya si Dong-u para makipagkita. Nang dumating siya sa bahay ni Deokme, ipinahayag niya ang kanyang damdamin. Sinabi din niya na masaya siya noong nakulong si Dong-u dahil sa panahong iyon, siya lang ang tanging nakikita niya. Kahit gaano pa kalapit si Deokme, tinanggihan siya ni Dong-u. Sinabi niya na ni-record niya ang pangyayari noong araw na iyon kung saan hinaras ng iba ang kasintahan ni Dong-u hanggat inumin niya ang buong baso ng alak. Ibibigay niya ito sa kanya. Pagkatapos uminom, mabilis siyang nakatulog. Nag-hire si Deokme ng mga tao upang dalhin siya palayo. Nilunok siya at kailangang manatili kasama niya habang buhay. Samantala, nahanap ni Noo Sang-cheol ang pagkakakilanlan ng lalaking nakikipag-date sa kasintahan ni Dong-u. Tinawagan niya ito, ngunit walang sumasagot. Sa pamamagitan ng positioning device, nalaman ni Noo Sang-cheol ang lokasyon ni Dong-u. Hiniling niya kay Haseol na pumunta doon. Narinig ni Deokme ang doorbell. Sa puntong ito, nabaliw na siya. Kung kailangan, papatayin niya ang isang tao at sisihin si Dong-u upang makulong siya muli. Gusto ni Deokme na gawing ibon sa hawla si Dong-u at siya lang ang maaaring makasama niya. Kinuha niya ang kutsilyo at pumunta sa pintuan, gustong patayin si Haseol. Ngunit dumating si Noo Sang-cheol sa tamang oras upang pigilan
sinakyan siya. Pagkatapos, pumunta si Dong-u at Noo Sang-cheol sa hotel upang maghanap ng ebidensya. Sa mesa, may isang diary. Naglalaman ito ng lahat ng mga larawan ni Dong-u. Sa likod ng mga larawan, mayroong isang memory card. Nakarecord dito ang buong proseso ng pagpatay ng doktor sa kanyang kasintahan. Sa wakas, natagpuan din ang mamamatay tao ng pangalawang biktima. Tumakbo sila sa ospital at nalaman nilang hindi pumasok ang doktor sa araw na iyon. Lihim na pumasok si Dong-u sa kanyang opisina at nakita ang isang babae doon. Sa paanan ng babae ay may bag ng cash. Nang makita ng babae si Dong-u, natakot siya at tumakbo. Nalaman na ang babae ay ang kabit ng doktor. Natakot siya na malaman ang pagpatay na ginawa niya, kaya kumuha siya ng pera upang tumakas kasama ang kanyang kabit. Pagkatapos, nakatanggap ang doktor ng mensahe mula sa kanyang asawa. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa sa ospital. Nalaman niyang sinusubaybayan siya sa lahat ng dako. Pinaalis niya ang babae at tumakas. Ang balita tungkol sa paghahanap sa doktor ay ipinalabas sa telebisyon. Nabawasan ng porsyento ng suporta sa kinatawan kaya nag-aalala siya. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ipagtapat ang kanyang asawa. Kinuha ni Dong-u ang bag ng pera at tinawagan ang doktor. Sinabing nasa kanya ang pera. Nagkita sila. Pagdating niya, nakita niya ang isang sasakyan na nababalutan ng usok. Ginawa niya ang lahat para mailabas ang tao sa loob. Walang iba kundi ang doktor ang nasa loob. Bago pa man niya nakilala si Dong-u, may pumasok na mamamatay tao sa kotse at sinakal siya hanggang mamatay. Ang mamamatay tao ay inupahan ng kinatawan. Matapos iwan ang mensahe ng pag-amin at sunugin ang uling. Umalis ang mamamatay tao at hinayaan ang doktor na dahan-dahang mamatay sa loob ng sasakyan. Nagmadali si Dong-u na pumunta doon at ginawa ang lahat upang iligtas siya. Patuloy siyang nag-resuscitate, ngunit hindi na nailigtas ang doktor. Pagkatapos, isang grupo ng mga pulis ang dumating. Inakala nila na si Dong-u ang mamamatay tao, kaya nilapitan nila siya na may mga baril sa kanilang kamay. Sa kabutihang palad, dumating si Noo Sang-cheol sa tamang oras at ginamit ang kanyang pulis upang linawin ang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos, dinala ang bangkay ng doktor sa istasyon ng pulisya. Ang ina ni Dong-u sa ospital ay nagkaroon ng bagong pag-unlad. Dahil wala siyang oras na alagaan siya, nag-hire siya ng isang tao upang subaybayan ang kalagayan ng kanyang ina. Nakita ng nurse na gumagalaw ang kamay ng nanay ni Dong-u, kaya mabilis siyang tumawag ng doktor. Nagkataon na si Noo Sang-cheol. Dinala ni Noo Sang-cheol si Dong-u sa ospital upang gamutin ang kanyang sugat. Nakilala siya ng nurse at agad na nagulat. Alam niyang malapit nang magising ang kanyang ina, kaya sa wakas ay nakahinga si Dong-u ng maluwag. Masaya rin si Noo Sang-cheol para sa kanya. Nang malaman ng kinatawan ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa, tiningnan niya ang kanilang larawan sa kasal na may malungkot na mukha. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay para sa kinatawan ay burahin ang kanyang mga bakas sa kaso at dagdagan ang porsyento ng suporta ng publiko. Bumalik ang kapitan sa bahay upang hanapin ang kanyang anak at nakatanggap siya ng isang tawag tungkol sa pagkamatay ng doktor. Agad siyang bumalik sa istasyon ng pulisya at tinawagan si Noo Sang-cheol. Sinabi niya na ang kasalukuyang impormasyon ay napakakomplikado at kailangan nilang talakayin ito ng detalyado. Pagdating niya sa istasyon ng pulisya, napalibutan ang kapitan ng mga reporter. Hindi siya nagsalita ng marami, sinabi lamang na ang kaso ay nasa ilalim pa ng investigasyon at iniiwasan ang lahat ng mga tanong na may kaugnayan sa kinatawan. Pagkatapos, nakipag-usap ang kapitan kay Noo Sang-cheol. Tinanong niya kung bakit nasa pinangyarihan si Dong-u. Sinagot ni Noo Sang-cheol na lihim na nakikipagkita si Dong-u sa doktor, ngunit patay na ang doktor nang dumating siya. Naniniwala si Noo Sang-cheol na ang pagkamatay ng doktor ay hindi isang pagpapakamatay at mayroong isang sikreto sa likod nito. Iminungkahi niyang masusing imbestigahan ito. Sa hindi inaasahan, agad na pumayag ang kapitan. Pagkatapos umalis ni Noo Sang-cheol, tinawagan niya ang kinatawan. Sinabi ng babae na ilipat ang direksyon ng kaso sa depresyon ng doktor. Namatay siya dahil sa pag-inom ng labis na gamot at alak. Si Dong-u ay nasa tabi ng kanyang ina buong gabi nang makita niya itong bahagyang nanginginig. Mabilis siyang tumayo at sumigaw para tumawag ng doktor. Dahan-dahang iminulat ng kanyang ina ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng detalyadong pagsusuri, sinabi ng doktor na may malay na ang kanyang ina, ngunit kailangan pa ng oras para gumaling at magrehabilitate upang makalakad ng normal. Pagkatapos, hinawakan ni Dong-u ang kamay ng kanyang ina at umiyak habang sinasabi na ang tunay na mamamatay tao ay nahuli na at ang bangkay ni Buyun ay natagpuan na rin. Sa wakas, nagtagumpay siya sa paglilinis ng kanyang pangalan. Tiningnan siya ng kanyang ina na may masayang mukha. Binisita ng manager si DONE sa bilangguan dahil nakakulong siya at kasama sa kaso. Maraming advertiser ang nagpilit sa kanya na magbayad para sa pinsala sa kontrata. Ngunit walang pakialam si Diodin dito. Kailangan niya lang si Dong-u. Bumalik ang kapitan sa bahay upang hanapin ang kanyang anak. Nakita niya na bukas ang basement kaya bumaba siya upang tingnan ito. Ngunit hindi pa rin niya nakita si Suo. Nang aalis na siya, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Napansin niya na mayroong isang lihim na mekanismo sa loob. Sinubukan ng kapitan na buksan ito. Sa loob ay ang lihim na base ni Suo sa loob ng maraming taon. Sa tabi niya ay mayroon ding nabubulok na bangkay. Malinaw na ito ang kasintahan ni Dong-u. Nalaman na mula pa noong nasa paaralan, gusto na ni Suo ang babaeng ito. Kaya, nang masaksihan niya ang pagpatay sa taong gusto niya, dinala ni Suo ang bangkay ng babae sa bahay at nanatili sa tabi niya sa loob ng maraming taon. Nagulat siya kaya hindi siya nagsalita at tumakbo sa labas.
Sa pagkalito, binisita ni Dong-u si Minsu. Sa wakas, sinabi niya ang buong katotohanan tungkol sa araw na iyon. Matapos malaman na ang kapitan ay isa sa mga taong nagtago ng bangkay at ginawa siyang kriminal, agad na pumunta si Dong-u sa bahay niya. Sa daan, nakasalubong niya si Suo na tumatakbo palabas. Patuloy siyang sinabi sa kanya na iligtas ang babae sa loob. Sa oras na ito, ibinubuhos ng kapitan ang sahig ng basement, naghahanda na sirain ang lahat ng ebidensya. Bumaba si Dong-u at sinabi sa kanya na huminto. Ngunit sinabi ng kapitan na nawalan na siya ng isang anak na lalaki, kaya hindi niya hahayaan na mahuli ang isa pa. Kahit na nabunyag na siya ni Dong-u, patuloy pa rin siyang nagtatanggol sa sarili at hindi inamin ang kanyang krimen. Ito ay nagparamdam kay Dong-u ng kawalan ng magawa. Lumuhod siya at umiyak sa sakit. Pagkatapos, sinuntok siya ng kapitan at nahulog sa sahig. Lumapit siya sa bangkay at ibinagsak ang lighter dito. Wala nang magawa si Dong-u kundi hilahin si Suo palayo. Nais ng kapitan na manatili at tapusin ang lahat sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan, ngunit pinigilan siya ni Dong-u. Determinado siyang harapin niya ang parusa ng batas. Lahat ng mga kriminal ay sa wakas ay nakatanggap ng kanilang nararapat na parusa. Si Deokmi ay inaresto dahil sa kidnapping at pagplano ng pagpatay. Tungkol sa kaso 15 taon na ang nakakaraan, siya ay inakusahan ng pagsira sa mahalagang ebidensya. Ang kinatawan ay sinusubukan pa rin na iligtas ang kanyang imahe. Kahit na namamaos na siya sa pangangampanya, hindi pa rin siya nanalo. Naging target din siya ng pagpuna ng publiko matapos malantad ang pagtatago sa kaso 15 taon na ang nakakaraan. Ang opisina ng kapitan ay masusing sinuri. Naghanda siya para sa paglilitis upang patunayan ang kawalang kasalanan ni Dong-u. Mabilis na gumaling ang kanyang ina. Lumipat ang buong pamilya sa Seoul at hindi na nanirahan sa malungkot na lugar na iyon. Pagkatapos, binisita niya ang tatay ni Buyun at sinabi sa kanya na malakas pa rin ang nanay ni Buyun. Taos puso siyang humingi ng paumanhin kay Dong-u at nangako na tutulungan siya kung kailangan. Sa muling paglilitis sa kaso, dahan-dahang gumaling ang puso ni Dong-u pagkatapos ng matinding sakit mula 15 taon na ang nakakaraan. Sa muling paglilitis, si Dong-u ay opisyal na idineklara ng hukom na walang sala. Sa bilangguan, binisita ng pulis ang kapitan. Nagtinginan lang sila at hindi na naglakas loob na pag-usapan ang nakaraan. Pagkatapos makulong si Deokmi, nagkasakit siya. Nadiagnose siya na may sakit sa isip kaya dinala siya sa ospital para magpagamot. Sa huli ng pelikula, nagpasya si Dong-u na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa medikal na paaralan. Dito niya nakilala si Haseol, isang estudyante na malapit nang magtapos. Nangako ang kanilang pagkikita na magbubukas ng isang bagong kabanata sa buhay ni Dong-u. Ang kanyang ina ay nagbukas ng isang noodle shop sa Seoul. Dinala nila si Suo upang manirahan kasama nila. Magkasama silang nabuhay bilang isang masayang pamilya. Sa wakas, nagawa ni Dong-u na harapin ang kanyang namatay na ama. Hindi niya binigo ang kanyang ama, pinatunayan niya ang kanyang kawalang kasalanan, at pinasaya niya muli ang kanyang ina.